Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2301-2320 Kabanata 2301 Kamukha mo ako. Iyan ay isang kamangha-manghang ideya. Nakuha nila ang kanilang sarili ng isang sleeping pod, ngunit maaari nating sabotahe ito. Bihira na ang sleeping pod ngayon, kaya tingnan natin kung hanggang kailan siya mabubuhay kung wala ito. Sumama si Tyrone na may kasamang Evil Green. Ngumisi si Donald. Alam mo ba kung bakit ka mahalaga sa akin? Kamukha mo kasi ako eh. Binigyan siya ni Tyrone ng isang nagpapasalamat ng ngiti bilang tugon. Ang kanyang mukha ay lumukot sa isang masamang ekspresyon, ipinahayag ni Donald, madali naming napatay si Levi, ngunit pinili naming gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng pag-asa bago mawala ito sa isang iglap ay ang pinakakakilakilabot, kilabot na bagay na maaaring mangyari sa isang tao. Gusto kong makitang mamatay si Levi, pinahirapan ang kanyang kalagayan at takot. Sa katunayan, pareho sila ng ideya. Gabi na, nagpakita si Donald sa kinalalagyan ng sleeping pod. Inayos ni Kirin ang 10 mandirigma na nireranggo sa provisional leaderboard upang bantayan ang pod. Gayunpaman, ang mga manlalaban na iyon ay hindi tugma para kay Donald. Nilagpasan niya sila at pumasok sa training base kung saan nakalagay ang sleeping pod. Siya ay sapat na matalino upang magtanim ng isang especially iya sa mga mandirigma na nanguna sa kanya. Kaya, dinala si Donald sa lugar kung saan na-install ang sleeping pod nang walang anumang hiccups. Pagkabukas niya ay pumasok siya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang isang natutulog na Levi. Levi, nilabag mo ang mga patakaran ng angkan ng garrison, kaya pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka. Ang iyong anak na babae ay dadalhin sa aming angkan. Isa siyang garrison, kaya tungkulin niyang magbigay ng karangalan sa ating angkan. Aisalin niyang anunsyo. Dahan-dahan niyang isinara ang sistema sa sleeping pod. Ang lahat ng epekto ay pinatay. Pagkatapos ay lihim niyang sinabotahe ang natutulog na pod sa pamamagitan ng pagsira dito. Gayunpaman, hindi ito nakikita ng mata. Kahit na nakita ni Levi ang lahat ng ginawa niya sa loob ng pod, hindi niya ito pinansin. Kung tutuusin, hindi niya kapareha ang isang tulad ni Donald. Hindi man lang siya mapakali na mag-aksaya ng lakas para bigyan ang lalaki ng suntok na papatay sa kanya. Kaya naman, pumikit si Levi sa ginawa ni Donald sa sleeping pod. Nang mapansin niyang tumataas ang temperatura sa sleeping pod, ngumisi siya. Hindi na nagyayelo. Umalis si Donald nang hindi inaalerto ang sino mang pagkatapos niyang gawin iyon. Walang nakatuklas sa kanyang ginawa. Habang inutusan ni Kirin at Asher Dragon ang iba na huwag lumapit sa natutulog na pod, ginawa nila ang sinabi at lumayo rito. Wala silang ideya na may nangyari sa loob. Sa paglipas ng mga araw, si Asher Dragon, Kirin, at ang iba pa ay lumabas ng todo para iligtas si Levi. Ang mga gamot na natagpuan nila ay hindi hanggang sa pamantayan, lalo na kung ihahambing sa mga gamot na binuo ng Garrison Industry. Sa wakas ay ang Phoenix at ang kanyang mga club ng angkop na lab, ngunit hindi pa rin nila makuha ang mga rekomendasyon. Abat sari-saring mga hadlang ang nasasagasaan nila sa daan. Wala silang nagawa, dahil ang mga panlabas na kadahilanan ay patuloy na humahadlang. Kinakalkala ng Phoenix ang oras na kailangan. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang susunod na batch ng mga gamot ay gagawin lamang pagkatapos ng 5 araw. Nangangahulugan ito na kailangang manatili si Levi sa loob ng 5 araw. Iyon lang ang tanging paraan sa ngayon, maliban kung may milagrong mangyayari. Naghinagpis sila, sana may gamot na kayang gumamot ng husto sa kanyang kondisyon. Natigilan si Asher Dragon. Oo. Magiging mapupuksa ang kemikal na iyon minsan at para sa lahat mahusay. Gayunpaman, walang sino man ang nakatuklas ng solusyon sa problema.
Lumipas ang 9 na araw sa isang kisap mata. Ang lahat ay bumalik sa sleeping pod, dahil itinakda lamang nila ito upang tumakbo sa loob ng 9 na araw. Ngayon ang araw na Magi gising si Levi. Na-curious sila kung ano ang lagay niya. Matapos makahanap ng ilang paraan at gamot, gusto nilang malaman kung gagana ang mga iyon. Manem, nasaan kaya si Kirin? Dumating ang masa upang makita ang iba pang mga lalaki na nakabantay sa tabi ng natutulog na pod. Wala nang makita si Kirin. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay humakbang papunta sa kanila mula sa ibang direksyon. Siya ay umalis sa lugar upang makahanap ng solusyon sa problema, masyadong. Kirin, hindi mo ba alam ang misyon na ito ang pinakamahalaga sa ating lahat? Di bale kung ayos lang siya. Kung may nangyari, malalagay ka sa matinding problema. Napagtanto ni Asher Dragon at ng iba pa na hindi tama. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kirin sa kanila. Ayos lang kami, ang sagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2302. Sa palagay ko alam ko ang katotohanan. Nakahinga ng maluwag si Kirin. Nag-o-overthink ka. Walang nangyari. Alamin natin kung kumusta siya. Pumasok sila sa sleeping pod. Boom! Ang tanawing sumalubong sa kanila ay hindi nakapagsalita, dahil ang sleeping pod ay hindi gumagana. May nagpatay ng pod. Ito ay naka-off 8 araw na ang nakalipas. Sigaw ni Asher Dragon, paus ang boses. Natigilan si Kirin sa gulat na para bang tinamaan siya ng kidlat. Ipinapalagay niya na ang paghiling sa kanyang mga tauhan na bantayan ang lugar ay isang perpektong ideya, ngunit sa sandaling umalis siya, may nag-off ng system ng pod. O hindi, nawasak ang loob ng pod. May sumigaw. Bakit hindi apektado si boss? Dapat siyang gumising sa sandaling isara ang pod. Tingnan mo, ang pod ay hindi mabubuksan ng mag-isa. Ibig sabihin, buong araw na siyang nakahiga sa loob. Hindi man magkabisa ang kemikal, baka masuffocate na siya hanggang mamatay. May nangyari ba sa kanya? Tingnan mo, hindi siya gumagalaw. Lumipas ang mga araw. Sunod-sunod ang masamang balita, lahat ay napalingon kay Kirin, walang salita sa galit. Kung nandito siya, walang nangyari. Napatulala si Kirin. Nangangatog ang mga tuhod niya habang mahinang bumagsak sa lupa. Tuluyan nang nablangko ang kanyang isip. Kung may nangyari kay Levi, buong buhay niya ang sisisihin niya. Baka kitilin pa niya ang kanyang buhay on the spot para mabawi ang kanyang pagkakamali. Hindi natin masisisi si Kirin. Ang isa sa atin ay dapat na nagtataksil sa atin. Una, ang lugar na ito ay nakatago ng maayos, at hindi alam ng marami ang tungkol dito. Pangalawa, hindi madaling nakalusot ang salarin, kahit pa man lalaban. Kailangang mayroong especially iya sa mga taong nagbabantay sa lugar na ito, pagbubunyag ng Black Tortoise. Papatayin ko silang lahat, deklara ni Kirin habang namumula ang galit sa utak niya. Alamin muna natin kung kumusta si boss. Binuksan nila ng pilit ang sleeping pod at pinakawalan si Levi. Bago pa nila matingnan si Levi, isang boses ang umalangaw-ngaw. Ano ang lahat ng rock uses? Sinusubukan kong matulog dito. Tumayo si Levi at tinitigan sila. Boss, ayos ka lang ba? Gulat na napatingin sila kay Levi. Ano kayang mangyayari sa akin? Gusto mo bang mangyari sa akin? Sagot ni Levi, inilibot niya ang kanyang mga mata. Mayroon bang anumang pagbabago sa iyong katawan sa mga nakaraang araw? Nagtanong sila. Hindi, tingnan mo, ayos lang ako. Walang mali sa akin. Ang lahat ay namangha, dahil si Levi ay tila maayos. Hindi siya maaaring magpanggap na malusog, at naramdaman nila ang kanyang enerhiya na sumikat gaya ng dati. Ayos lang siya, ngunit para lamang maging ligtas, hayaan ang Phoenix na bigyan ka ng kompletong pagsusuri, iminungkahi ni Asher Dragon. Lahat tama, halika na. Bumitaw si Levi. Ayaw niyang magmura ang mga ito sa kanyang tainga at pinayagan silang magpasuri sa kanya. Kinuha ni Phoenix ang kanyang mga gamit at sinimulan ang pagsusuri. Makalipas ang kalahating oras, bigla siyang nagulat, ito ay kakaiba. Ito ay talagang kakaiba. Matapos gumugol ng 9 na araw na walang gamot para sugpuin ang kemikal, ayos na ang katawan ni boss. Walang epekto ang kemikal. Iisipin ng isa na hindi siya inatake ng sandata na iyon. Nang marinig iyon, nalaglag ang panga ng lahat sa pagtataka. Imposible. Paano siya magiging maayos? Imposible yan.
Tumanggi silang maniwala dito. Isang walang magawang ngiti si Levi. Sabi ko naman sa'yo okay lang ako. Ang lason sa sandata ay hindi makakapasok sa aking katawan. Ha, mukhang imposible iyon, boss. Kung hindi ito makapasok sa iyong katawan, tiyak na hindi ka magagapi. Puno sila ng pagkabigla at pagdududa. Sa tingin ko alam ko ang katotohanan, deklara ni Phoenix nang wala saan. Isang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Ano ito? Lahat ay nagkukumpulan sa paligid niya na nagtataka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2303. Magandang balita. Marami akong nadiskubreng labi ng gamot sa katawan niya. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit hindi nagkaroon ng kemikal, nagtrabaho ang mga labi upang pigilan ang pagtama ng kemikal. Ang gamot ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa aming inaasahan, paliwanag ni Phoenix. Hindi alam ni Levi kung ano pa ang sasabihin para makausap siya. Pinilit niya ang kanyang mga nasasakupan na uminom ng gamot araw-araw, at hindi niya may suka ang lahat ng ito. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi uminom ng gamot araw-araw. Hindi makuha ng kanyang katawan ang mga panlabas na sangkap, kaya nanatili ang mga ito sa kanyang katawan ng matagal. Bilang isang resulta, kailangan niyang alisin ang mga sangkap na iyon paminsan-minsan. Sa pagkakataong ito, bago niya maalis ang mga ito, natuklasan ni Phoenix ang kanilang pag-iral. Nagkamali siya ng akala na napigilan ng gamot ang kemikal. Nako, ang galing, boss, lagi kang swerte. Dapat mong pasalamatan ang iyong mga maswerteng bituin sa pagkakataong ito. Nag-cheer sila. Halos hindi maitago ni Phoenix ang excitement. Mayroon kaming ilang mga gamot at solusyon. Iyon ay dapat gumana upang pigilan ang lason ng ilang oras. Ang galing. Isang mapait na ngiti si Levi. Ayos lang talaga ako. Tumigil ka na sa panggugulo. Boss, makinig ka lang sa amin. Siya nga pala, dapat mong sanayin ang ilang mga pamamaraan na ito upang makatulong na sugpuin ang kemikal. Nagawa na nila ang lahat ng dapat gawin. Maaari naming ipagpatuloy ang pagsugpo sa kemikal habang ginagawa ng Phoenix ang pagbuo ng mga gamot. Nang makita kung paano nagsumikap ang kanyang mga kasama, alagad, at mga nasasakupan para iligtas siya, naantig si Levi. Handa silang gawin ang lahat mailigtas lang ako. Ngunit ayaw nilang maniwala sa aking mga salita. Babayaran ko sila sa hinaharap. Ano? Okay lang si Levi. Anong nangyari? Napatulala sina Tyrone at Donald nang malaman na ligtas at maayos si Levi. Nakaligtas siya ng 9 na araw nang hindi umiinom ng gamot. Paano ito posible? Hindi siya magiging maayos pagkatapos na kumuha ng armas na binuo ng Maya Industries. Mamamatay siya kapag sinaksak ko siya, ang hina niya. Hindi makapaniwalang sambit ni Donald. Oo, imposible yan. Dapat ay nakikita na nila ang bulok niyang katawan ngayon. Paano siya magiging okay? Tanong ni Tyrone. Kahit na pinilit nila si Levi sa isang sulok, nakaligtas pa rin siya. Walang nangyari sa kanya. Paano ito magiging posible? Tumanggi silang maniwala dito. Imposible. Dapat may dahilan ito. Marahil ay mayroon silang ilang ekstrang gamot. Deklara ni Donald. Bahagyang inangat ni Tyrone ang kanyang ulo. Oo, posible na iyon. Pero tingnan natin kung ano ang susunod niyang gagawin para mabuhay. Kailangan ng Phoenix ng ilang linggo para makagawa ng susunod na batch ng mga gamot. Kahit hindi nagtanong si Edmund, alam niya kung ano ang nangyayari. Masyadong matigas ang kay Levi. Nakatakas siya ng hindi nasaktan. Walang nangyari. Hindi maitago ni Edmund ang pagkagulat nang malaman ang kalagayan ni Levi ngayon. Ano ang sitwasyon ngayon? Katulad ni Donald, akala niya ay mamamatay ang lahat ng inatake ng sandata ng Maya Industries. Maging ang mga kamay ng Cardinal Hall ay nakatali. Sinabi ng Phoenix na ang mga labi ng gamot sa katawan ni Levi ay patuloy na pinipigilan ang kemikal, paliwanag ng isang tao. Ibig sabihin malapit nang magkabisa ang kemikal. Tanong ni Edmund. Tumango ang lahat. Oo, talagang. Abangan na lang natin. Siguradong magdurusa si Levi sa kemikal sa lalong madaling panahon. Tumanggi silang maniwala na makakaligtas siya sa pagsubok. Ang natitira na lang ay ang maghintay para sa kemikal na magsisimulang pahirapan si Levi. Sa totoo lang, sobrang strong din si Phoenix. Sa katunayan,
Ang mga labi ng droga at ang iba pang solusyon na natuklasan nila ay makakatiyak lamang na makakaligtas si Levi sa isa pang 3 araw. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng 3 araw? Napakalaking problema iyon. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang lahat ay nanatili sa tabi ni Levi para makita kung siya ay magdusa mula sa isang pag-atake. Kinabahan sila na pinagpapawisan sila ng bala. Sa sandaling iyon, bumalik si Swordfiend at ang iba pa. Magandang balita! Magandang balita! Tuwang-tuwang sigaw niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2304. Isang mahalagang pagtuklas sa Doomsday Seed Vault. Hingal na hingal sila na parang kagagaling lang sa malayong lugar. Maliwanag, sumugod sila dito pagkatapos malaman ang balita, sabik na ibahagi ito sa lahat. Ano ito? Ang iba ay napapalibutan sila ng may pagtataka. Maging si Levi ay lumapit sa kanila, interesado sa kung ano ang dapat nilang ibahagi. Nakahanap kami ng solusyon sa mga armas mula sa Maya Industries. Pahayag ni Swordfiend, huminga ng malalim. Ano? Nakahanap ka ng solusyon. Ang iba ay nanlaki ang kanilang mga mata, natulala sa paghahayag. Hindi sila makapaniwala, nakakabigla ng marinig na may nakatuklas ng daan palabas. Ano ito? Spill. Hinihingi nila, tuwang-tuwa sa inaasam-asam. Tumulo ang masasayang luha sa kanilang mga mata, dahil ang balitang iyon ay nakakabigla sa kanila. Maging ang curiosity ni Levi ay napukaw. Ano ang posibleng neutralisahin ang mga armas mula sa Maya Industries? Sinuri ko ang kemikal, na tila banyagang lason. Kami ni Venom Fiend ay hindi makagawa ng lunas para sa lason. Hinimok ni Levi, ano ito? Tumigil sa paglalaro at sabihin sa amin. May nakatuklas ng isang materyal na maaaring neutralisahin ang kemikal na sangkap na ito. Gumawa sila ng ilang mga eksperimento upang patunayan na ang materyal na ito ay maaaring mabulok ang kemikal na ginawa ng Maya Industries. Ipinahayag ni Swordfiend. Ano? Tuwang-tuwa ang lahat na nagsimulang manginig. Hindi ako makapaniwala na may ganoong materyal. Ito ang una kong narinig na ganito. Saan ito natagpuan? Sino ang nakatuklas nito? Magmadali. May pag-asa si boss ngayon. Napakaswerte niya. Ipinaliwanag ni Swordfiend, natuklasan ng Archulea's Doomsday Seed Vault ang bihirang materyal sa kailaliman ng karagatan malapit sa Archulea. Matapos itong subukan, natuklasan nilang maaari nitong in-neutralize ang mga kemikal na sangkap mula sa Maya Industries. Hindi ba't kamangha-mangha, ngunit ang materyal ay napakabihirang. Gumugol sila ng maraming pagsisikap sa paghahanap sa mga karatig na karagatan, ngunit walang resulta. Nakakuha lamang sila ng ilang daang gramo ng materyal. Lubos itong pinahahalagahan ni Archulea at pinanatili itong nakalock sa Doomsday Seed Vault. Pagkatapos ay nagtapos siya sa isang nakakadismaya na piraso ng impormasyon. Oo, mayroong isang solusyon, at ang bagong materyal ay napatunayang kapaki-pakinabang, ngunit ito ay napakabihirang maibigay ng madali. Ngayon, itinago ito sa Doomsday Seed Vault, na napakahirap pasukin. Ang paunang kasiyahan ng lahat ay nauwi sa kawalan ng pag-asa. Ito ay napatunayang isang mahirap na misyon. Si Swordfiend at ang iba ay tila natigilan din. Pagkatapos naming malaman ang tungkol sa materyal, nakipag-ugnayan kami kay Archulea para subukang makuha ang bagong materyal sa lahat ng gastos. Nako, tinanggihan nila yung offer namin on the spot. Yes, we tried to negotiate by saying they can ask for anything, pero nanatili silang matigas ang ulo. Nang hindi kami binibigyan ng pangalawang pagkakataon, pinalayas nila kami. Dahil wala na kaming ideya, nagpasya kaming bumalik para humingi ng tulong sa iyo. Agad namang nasisiraan ng loob si Phoenix at ang iba nang marinig iyon. Binigyan sila ng pag-asa, na nauwi sa lubos na pagkabigo. Habang pinahahalagahan ni Archulea ang bagong materyal, hindi nila ito madaling ibigay. Kinailangan nilang ipakita ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa bagong materyal upang makuha ito. Huwag kang susuko. Ngayong napatunayang kapaki-pakinabang ang bagong materyal, kailangan nating mag-isip ng paraan para makuha ito. Marahil ay maaari nating pag-usapan ito kay Archulea. Dapat ay mayroon silang mahinang lugar o isang bagay na kailangan nila. Magtatagumpay ang deal kapag inaalok namin sa kanila ang kailangan nila. Ipinahayag ng Asher Dragon. Ito lang ang paraan para gumaling si Boss once and for all.
Kailangan nating gawin ang ating makakaya, get it? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2305. May utang sila sa akin ng pasasalamat. Tama, ito ay isang gintong pagkakataon. Dapat nating sakupin ito at pumasok lahat. Anuman ang mga kondisyon na iminungkahi ng kabilang panig, dapat tayong sumang-ayon anuman. Lahat ay nasa parehong pahina. At saka kakapasok lang ng balita. Sa palagay ko ay malalaman ito ng iba sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, dapat nating pigilan ang mga sumusubok na humadlang. Kung hahanapin nila ang material sa harap natin, tapos na. Sabi ni Swordfiend. Sumagot si Asher Dragon, kaya, mula sa sandaling ito, dapat tayong kumilos sa harap nila. Walang oras na sayangin. Pumunta tayo sa Archulea. Pinutol din ni Phoenix ang pag-uusap, para maiwasan ang karagdagang pag-uusap, kailangan mo kaming sundan sa Archulea, boss. Kapag nakuha na natin ang bagong material, magagamit natin ito kaagad. Inayos na ni Asher Dragon at ng iba pa ang lahat. Sa kabilang banda, hindi nakapag-ambag si Levi sa usapan. Oo naman, lumipat na tayo. Nagsimula na agad ang grupo sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, biglang nagsalita si Phoenix, masama ito. May bagong leak sa dark web. Ang grupo ay bumulalas, ano? Nagpatuloy ang Phoenix. Ayon sa dark web, ang Doomsday Seed Vault sa Archulea ay nakatuklas ng isang bagong material, isang sandata na maaaring neutralisahin ang Maya Industries. Ang mga detalyadong ulat at data ay inilabas. Lahat ay nababaliw dito. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Gaano kalungkot ang mga bagay. Nalutas lang ilang sandali na ang lahat ay dapat kumilos ng mabilis. Sa susunod na segundo, nawala ang kalamangan. Alam na ngayon ng buong mundo ang katotohanan. At ito ay groundbreaking na balita sa lahat. Sa isang iglap, kumalat ang balita na parang apoy. Ang dark web. Ungol ni Levi. 3 taon na ang nakalilipas, ang pagkakaroon ng dark web ay misteryoso at nakalilito. Ito ay palaging pinamamahalaang upang ipakalat ang unang kamay na impormasyon at balita sa mundo. Ang dark web di umano ay kahawig ng rurok ng kapangyarihan. Lumipas ang 3 taon, at nanatiling hindi nagkakamali ang impluwensya ng dark web. Tulad ng natanggap nila ang balita, inilabas din ito sa dark web ilang segundo mamaya. Sino ba talaga ang utak sa likod ng dark web? Ano ang alam ninyo tungkol sa dark web? Tanong ni Levi. Boss, at this unfortunate moment, bakit nahuhumaling ka pa rin sa dark web? Mas mabuting mag-strategize tayo para sa isang bagong plano para makuha ang bagong material. Dapat mayroong isang pulutong ng mga tao na nagkukumpulan patungo sa Archulea para sa bagong material, kabilang ang Maya Industries. Mauunawaan, ayaw nilang malaman ng mundo ang kanilang kahinaan. At saka, lahat ng kalaban ay aaksyon. Kahit na hindi nila ito may tago para sa kanilang sarili, hahanapin sila ng mga paraan para sirain ito, para pigilan kang makuha ito. Sa totoo lang, tama sila. Samantala, si Donald ay papunta sa Archulea matapos malaman ang tungkol sa bagong material. Hindi nila hahayaang makuha ito ni Levi. Dapat siyang mamatay. Maging si Edmund ay interesado. Ayos lang. Kahit na wala tayong pakikilahok, tiyak na maraming tao ang bumaha papunta sa Archulea ngayon. Pangarap lang ni Levi na makuha ang bagong material. Sa Maya Industries, bawat powerhouse sa Razor niya. Bawat powerhouse sa Zarain. Sunod-sunod na papunta kay Archulea. Ang bagong material ay ang Kingmaker. Ang katayuan at impluwensya ng Maya Industries at lahat ng iba pang powerhouses ay nakasalalay dito. Ang ilan ay naroon upang pukawin ang palayok. Nagkaroon pa nga ng mga talakayan sa pagitan ng mga kilalang pinuno at mga pinuno mula kay Archulea. Bagamat maliit lang ang pagkakataon, pinagsama ni Asher Dragon si Levi at lumipad. Ang oras ay ang kakanyahan. Dapat nilang subukan ang kanilang makakaya. Kahit na mahirap ito na ang mga sakripisyo ay dapat gawin upang makuha ang bagong material. Labis na natouch si Levi. Labis niyang pinahahalagahan ang lahat ng kanilang ginawa. Gusto mo ba talaga ang bagong material? Tanong ni Levi. Ano? Ang grupo ay natulala. Siyempre ginagawa namin. Boss, hindi ba ganoon din ang nararamdaman mo? Ang bagong material ay makapagliligtas sa iyong buhay.
Sagot ng grupo. Pagkatapos ay sinabi ni Levi, nga pala, naaalala ko na may utang na loob sa akin si Archulea. 3 taon na ang nakalilipas, pinrotektahan ko si Archulea at tinanggihan ang progenitor. Siguro oras na para bayaran ni Archulea ang utang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2306. Pagkuha ng candy mula sa isang sanggol. Sa wakas, nagpasya si Levi na sabihin sa lahat ang nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Dahil handang magsakripisyo ang kanyang mga kapatid at mga alagad para sa kanya, hindi napigilan ni Levi ang kanyang sarili na inilagay sila sa panganib. Ayaw ni Levi na mag-alala sila. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin ang utang ng pasasalamat na inutang ni Archulea para makuha ang bagong materyal. Sa ganitong paraan, nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kapatid at mga alagad dahil unti-unting gumagaling ang kanyang kalusugan. Ang mas kaunting pansin ay itutuon kay Levi at maaari silang magpatuloy sa kanilang sariling buhay. Ito ang proseso ng pag-iisip ni Levi. Kaya ikaw ang nagresolba sa krisis sa Archulea. Akala ng lahat ay ang Cardinal Hall. Paano nila ma-acclaim ang credit para dito? Nagulat ang grupo. Kumpiyansa na ngumiti si Levi. Tama iyan. Ako ang nagpal-ayad sa progenitor sa Golden Port Island at Archulea. Nalutas ko ang kanilang krisis. Hindi sila mabubuhay kung hindi dahil sa akin. Sila ay may utang na loob sa akin at ang aking mga kahilingan ay tiyak na matutupad. Magandang balita iyan. Kung may utang na loob sa iyo si Archulea, ang pagkuha ng bagong materyal ay isang paglalakad sa parke. Naghiyawan ang lahat. Ang malaking bato ng stress ay naalis at ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kaligayahan. Hindi kayang tanggapin ni Archulea ang kanilang pag-aayos. Ang lahat ay kumikinang na may pag-asa at kumpiyansa. Sa kabila, binuha si Archulea ng napakaraming maimpluwensyang puwersa. Ang mga negosasyon sa mga kinatawan ng Archulea ay lumalaganap. Gayunpaman, si Archulea ay medyo matigas at tinanggihan ang lahat ng mga alok. Hindi sila natinag. Pagkatapos ng lahat, ang bagong materyal ay napakabihirang maibigay ng ganoon kadali. Sa lahat ng lugar sa mundo, si Archulea lang ang mayroon nito. Ito ay nakita. Bukod dito, ito rin ay isang sandata upang i-neutralize ang Maya Industries, paglutas ng isa pang problema sa mundo. Kaya naman, ang bagong materyal ay hinahangad ng marami. Ang halaga nito ay masasabing kapantay ng Skyward Sword. Dahil hindi mabunga ang mga negosasyon, marami ang nagsimulang gumamit ng mga taktika ng beleaguerment. Ang ilan ay gumamit ng karahasan, ang iba ay nagtatangkang nakawin ito. Gayunpaman, labis na ikinagulat ng lahat, si Archulea na sa wakas ay nagsiwalat ng tunay na lakas nito ay may mga nag-iisang mandirigma sa Divine Leaderboard na nagpoprotekta sa bansa. Nabura on the spot ang mga nagtatangkang magnakaw. Sa unang pagkakataon na ipinakita ni Archulea ang lakas nito, marami ang nataman na parang 1 toneladang brick. Hindi nila naisip na si Archulea ay isang malakas na bansa. Yaong mga napisa ng mga plano na dambungin ang bagong materyal mula kay Archulea, lahat ay natarante sa natuklasan. Wala nang ahas na gumamit ng dahas. Noong kumilos ang mga Archulea fighters, nandoon din si Donald. Parehas siyang nabigla sa biglaang revelasyon. Pagkatapos ay naunawaan na maraming mga hindi kapani-paniwalang mandirigma doon ay hindi kailanman nasa limelight. Lahat ay natakot ng hindi makapaniwala. Tiyak na angkop kay Archulea ang kasuutang, malalim ang tubig. Hindi alam na taglay nila ang bagong materyal, kundi pati na rin ang mga brutal at hindi nagkakamali na mga mandirigma. Ang paghahanap na makuha ang bagong materyal ay nababalot ng mga kahirapan. Maliban na lang kung may alok na hindi mapigilan ni Archulea. Kung hindi, walang makukuhang bagong materyal. Kumusta naman kayo? Nandito ka rin ba para sa bagong materyal? Tanong ng kinatawan ni Archulea sa grupo ni Donald. Napasimangot si Donald. May hindi pagkakaunawaan. Nandito tayo para pag-usapan ang ibang bagay. Ibang bagay. Natigilan yung iba. Nagpatuloy si Donald, hindi kami interesado sa bagong materyal. Gayunpaman, mayroon lamang kaming lahat, na huwag ibigay ito kay Levi. Sang-ayon kami sa alinman sa mga kondisyon mo, huwag mo lang ibigay kay Levi. Ang kanilang pangunahing layunin ay pigilan si Levi sa pagkuha ng bagong materyal. Nakita ko, ngumiti ang kinatawan bago tumahimik.
Sa paglalakbay ni Levi, sila ay nahaharap sa mga hadlang pagkatapos ng mga hadlang. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Donald. Gayunpaman, kalmado nilang pinatahimik ang sitwasyon. Ang pangangailangan ng madaliang pagkilos ay wala na doon. Hanggat may utang si Archuleta kay Levi, mayroon silang lahat ng oras sa mundo. Ang pagkuha ng bagong material ay parang pagkuha ng candy mula sa isang sanggol. Paano kung unang dumating doon si Donald at ang iba pa? Ito ay magiging isang walang saysay na ehersisyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2307. Ang iyong bansa ay may utang sa akin ng pasasalamat. Nakuha ni Asher Dragon at ng iba pa ang nangyari sa taong iyon. Sa katunayan, si Levi ay nakoronahan bilang isang bayani sa Archuleta para sa pagtatuboy sa bansa laban sa progenitor. Nagkaroon pa ng celebratory ceremony. Gayunpaman, tinanggihan ni Levi ang kanilang paanyaya. Kaya naman, nangako si Archuleta na tutuparin ang anumang hihilingin ni Levi. Malinaw na nilinaw na ang bansa ay may utang na loob kay Levi. Sa sandaling humiling si Levi, tutulungan siya ng buong bansa ng walang pag-aalinlangan. Ang pagbibigay ng bagong material ay namutla kung ihahambing sa pangako na minsang ginawa ni Archuleta. Kahit na ang bagong material ay mahalaga, ito ay hindi rin isang hindi malulutas na gawain. Kung titingnan ang kalagayan ni Levi, kailangan mong malaman ang bahagi ng bagong material upang maalagan siya sa kalusugan. Ito ay papatay ng isang ibon gamit ang 2 bato. Sa isang banda, kayang bayaran ni Archuleta ang utang ng pasasalamatan. Sa kabilang banda, kailangan nilang panatilihing ligtas ang bagong material sa kanilang vault. Win-win situation iyon. Sa makatuwid, si Asher Dragon at ang iba pa ay kalmado at hindi nababahala. Hindi sila nagmamadaling dumating sa Archuleta. Kung ikukumpara kay Donald at sa iba pa, ang grupo ni Levi ay huli ng 6 na oras. Ang mga pagbabago kay Archuleta ay nakakagulat. Sa una, ang bansa ay walang kahit isang manlalaban sa simula. Fast forward hanggang ngayon, si Archuleta ay isang mabigat na puwersa na dapat magsimula alang. Nakatanggap lang ako ng balita na may mga nag-iisang mandirigma na nagbabantay sa Doomsday Seed Vault. Kahit na ang pinakamalakas nating manlalaban, sina Kirin, Swordfiend, at Floyd ay hindi kalaban nila. Kuwit, nagsimulang talakayin ng lahat ang mga piling mandirigma sa Archuleta. Ngumisi si Levi. Nang makalabas siya sa Prison of Darkness, ang unang natapakan niya ay si Archuleta. Noon, napagtanto na niya na maraming malalakas na manlalaban si Archuleta. Mayroong higit sa 10 na mas malakas kaysa kay Kirin. Hindi maiwasan ni Levi na isipin na ang hitsura ng mga manlalaban sa Archuleta ay may kinalaman sa Doomsday Seed Vault. Naranasan na niya ang kapangyarihan ng Doomsday Seed Vault noon. Maraming bagay na hindi alam sa mundo ang itinago doon. Hindi nakakagulat na napakaraming mandirigma ang ipinakita. Narito na kayo sa wakas. Sinalubong ang grupo ni Levi na may sarkastikong pahayag. Tuluyan nang nagpakita sina Tyrone at Donald. Na-overestimate ka namin. Mukhang wala kang pakialam. Tumanggaw si Tyrone. Diretsahan pa si Donald. Ang mga balakid na pinlano ko ay hindi dapat pumipigil sa iyo ng ganoong katagal. Sinasadya mo ba ang pagkanta mo? Nakatutok ang titig ni Donald kay Levi. Gusto mo bang mamatay si Levi? Kaya ba inaantala mo ang kanyang paglalakbay? Upang hindi niya makuha ang bagong material para iligtas ang kanyang sariling buhay. Hahaha. Isang malakas na tawa ang napuno ng hangin. Sumunod naman si Tyrone at ang iba pa. Gayunpaman, hindi naabala ang grupo ni Levi. Sa isang mapang-uyam na titig, sumagot sila, "Well, tama ka. Hindi naman kami nag-aalala." Napangiti si White Tiger. "Donald, magpupursage lang ako sayo. 3 taon na ang nakalilipas, si Boss ang nagpal-ayes sa ninuno at lumutas sa krisis sa Archuleta. Malaki ang utang na loob nila sa kanya at hindi sila magdadalawang isip na bayaran ang utang sa kanyang pagtanggap." Ano? Si Donald at ang grupo ay nataranta. Hindi kailanman sa kanilang pinakamaligaw na panaginip ay inaasahan nila ito. Si Levi ay minsang naging tagapagligtas ni Archuleta. Si Archuleta ay may utang na loob kay Levi. Sa sandaling humiling si Levi, ang bagong material ay maaangkin niya. Ipinaliwanag nito ang kakaibang ngiti sa kinatawan ni Archuleta kanina lang.
Ang gayong pagliko ng mga pangyayari ay hindi inaasahan. Habang si Levi at ang grupo ay umalis sa lugar, bili ni Donald, "Tara na. Susundan natin sila. Kapag nakuha na nila ang bagong materyal, aagawin natin o sisirain." Palihim nilang sinundan si Levi. Nang maglaon, dumating si Levi at ang iba pa sa venue na isinaayos para sa pulong. Nauna sa kanila sina Aristol at Neil, ang mga nangako kay Levi. Sabi ni Levi, 3 taon na ang nakalipas na lutas ko ang krisis sa Archulea. Ako ang nakatalo sa progenitor. May utang kang loob sa akin at narito ako para kunin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2308. Walang hiya. Si Donald at ang iba ay pawis na pawis. Walang sino man ang nag-asam kung paano nangyari ang mga bagay sa kalaunan. Si Levi ay minsang naging tagapagligtas ni Archulea. Sa pagtingin sa kung paano nangyayari ang mga bagay, magagawa ni Levi na makuha ang bagong materyal. Kasabay nito, lalabas si Donald na may planong muli o sirain ang bagong materyal. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay ang mga piling mandirigman na kasama ni Levi. Nandoon si Kirin at ang iba pa. Mahirap itong agawin. Sinulyapan ni Levi si Aristol at sinabing, "Matagal na ang utang. Kailangan ko lang ng 200 gramo ng bagong materyal. Hindi ito hindi makatwiran. Sa pamamagitan nito, maaari nating tawagan ito kahit na." Ang lahat ay inaasahan na tumingin kay Aristol. Samantala, si Donald ay nagsimulang makaramdam ng isang alon ng pagkabalisa. Ang iba pang mga powerhouse ay bumagsak din sa isang estado ng nerbiyos. Sa pamamagitan ng karapatan, ang bagong materyal ay dapat na pagmamay-ari ni Levi. Lahat ng may mabilis na tibok ng puso, ay tumingin kay Aristol at sa iba pang mga kinatawan mula kay Archulea. Utang ng pasasalamat, ano ang pinagsasabi mo? Sagot ni Aristol. Nakakaloka. Nagulat ang lahat ng tanga. Lalo na si Levi at ang team niya. Babalik ba sila sa kanilang mga salita? Hindi niya alam ang sinasabi namin. Kung ito ay sa ibang tao, maiintindihan ni Levi. Ngunit si Aristol ang pangunahing saksi sa nangyaring 3 taon na ang nakakaraan. Ang masaklap pa, siya ang nangako. Imposibleng hindi niya alam. Si Neil naman, siya ang nagpumilit na koronahan si Levi bilang bayani ni Archulea. Bukod dyan, iminungkahi pa niya ang pag-oorganisa ng isang seremonya para gunitain ang kontribusyon ni Levi. Dapat niyang tandaan. Lumingon si Levi at tumingin kay Neil. Gayunpaman, ganito rin ang naging tugon ni Neil. Tama. Anong utang ng pasasalamatan? Hindi ko alam. Mga kalokohan. Nagtama ang kanilang mga titig habang nagsasalita ng magkakaugnay, wala kaming ideya kung ano ang sinasabi mo. Pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang mga ulo sa likod. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Hindi kami. Umiling sila bilang tugon. Dumagundong. Si Levi at ang kanyang pangkat ay nagalit. Sinasadya nila ito. Sina Aristol, Neil, at ang iba pa ay sinasadya ito. Paanong ang saksi mismo ay walang kamalayan? Amnesia. Imposible yan. Sinasadya nila ito. Sino ka? Kilala ka ba namin? Nagkakilala na ba tayo dati? Naguguluhang tanong ni Aristol. Siya ang prominenteng Levi. Alam natin yan. Pero ito ang una nating pagkikita, di ba? Nagsama-sama sina Aristol at Neil para sirain ang gawain ni Levi. Nakapagtataka namang kumalma si Levi at ngumiti bilang tugon. Makinig ka, Levi ang pangalan ko. 3 taon na ang nakalilipas, nang ang ninuno ay minamasaker ang mga tao ng Archulea. Nang iyong bansa ay nasa bingit ng pagbagsak at kapag ito ay wala ng pag-asa para sa iyong mga tao, ako ang tumalo sa ninuno at nagligtas sa iyong bansa mula sa pagkamatay. Ipinagpatuloy ni Levi ang kanyang talumpati, upang magpasalamat sa akin, gusto mong mag-organisa ng seremonya, ngunit tinanggihan ko ang iyong alok. Gayunpaman, napakalinaw kong natatandaan, na nangako ka at gumawa ng ganap na pangako. Gantihan mo ako sa hinaharap. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng ultimatum. At ngayon na ang oras. Bigyan mo ako ng bagong materyal. Naiintindihan mo ba? Sinuportahan siya ni Asher Dragon at iba pa at iginiit, tumulong si boss na lutesin ang iyong pambansang krisis sa pamamagitan ng pagtalo sa progenitor. Utang mo sa kanya iyon at oras na para tuparin ang iyong pangako.
Nagtiwala si Levi at ang kanyang mga tauhan dahil napatunayan ng husto ang pahayag. Ang mga katotohanan ay napatunayan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisiyasat. Malaki ang utang ni Archuleta kay Levi para sa pagliligtas sa bansa. Kabalintunaan, ang mga individual na nangako ay nasa harapan nila. At nararapat nilang hinihingi ang katuparan ng pangako. Sa kanilang pagkadismaya, sinagot ni na Aristotle at Neil, kalokohan. Kailan yun nangyari? Mga walang hiyang akusasyon. How dare you claim credit para sa isang bagay na hindi mo pa nagawa? Ang mga salitang iyon ay nahuli silang ganap na hindi nakabantay. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, ang lahat ng impyerno ay pinakawalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2309. Ang hindi nagpapasalamat. Ang progenitor, walang alinlangan, ang may pananagutan sa panganib na dumating pagkatapos natin kanina, at maraming lungsod ang bumagsak dahil sa kanya. Gayunpaman, hindi ang nakakatuwang Levi Garrison na iyon ang nagligtas sa lahat. Kami ang naglutas ng problema ng mag-isa, at ang mga mula sa aming Doomsday Seed Vault ang dapat purihin. Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang sa Doomsday Seed Vault, tama ba? Walang anuman para sa kanila na sirain ang progenitor, deklara ni Aristotle. Oo, tama ka. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Nasaksihan nila ang kapangyarihan na mula sa Doomsday Seed Vault na hawak. Nangangahulugan iyon na may lakas si Archuleta na lutisin ang sarili nitong mga isyo at hindi na kailangang umasa sa iba. Nakiusap kami sa Labs of God mula kay Zarain kanina para sa tulong. Sa huli, wala kaming natanggap na tulong mula sa kanila, at ang panganib ay lumipas na bago sila dumating, sagot ni Neil. Tama siya. Saksi tayong lahat. Ang mga tao mula sa Labs of God ay bumalik ng walang ginagawa. Tumanggo ang lahat. Iyon din ang dahilan kung bakit walang kinalaman si Levi Garrison sa anumang bagay. Sino ka sa tingin mo? Ano bang iniisip mong maloloko mo kami? Uye, nabalitaan ko na inatake ka ng sandata ng Maya Industries at nasa iyong kamatayan. Nandito ka ba para kumbansihin kami dahil narinig mo na mayroon kaming paraan para pagalingin ka? Hindi nag-abala sina Aristotle at Neil na umamin sa pagkakautang kay Levi. Iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Levi at ng isa pa. Masasabing kahit kailan ay hindi nila maisip na mangyayari ang ganoong bagay. Inakala nila na tiyak na gagantihan ni Archuleta si Levi sa ginawa nito sa kanila kanina. Tila mas komplikado ang mga bagay kaysa doon. Totoong nandoon sila upang kunin ang bagong material, ngunit kailangan lang nila ng isang maliit na bahagi nito. Sinong mag-aakala na ang mga ash na ito ay ganap na baliwalain ang kanilang utang? Itong mga walang utang na loob na juniors. How dare you say na hindi mo ako kilala? O sabihin na ang lahat ng ito ay pekeng. Hindi ba't dalawa ang nagpahayag na may utang kayo sa akin at magpapaparty sa akin para pasalamatan ako? Tanong ni Levi. Iyan ay hindi totoo sa lahat. Ni hindi ka pa namin nakilala ngayon. At saka, kahit kailan hindi ikaw ang nagligtas kay Archuleta. Bakit ka nagsisinungaling? Ang dalawang lalaki ay mabilis na itinanggi ang lahat ng ito at tumangging kilalanin ang anuman. Nakita ng mga mamamayan ang lahat ng kanilang sariling mga mata. Sige, tanungin mo sila. Tanungin mo sila kung sino silang tagapagligtas at sino ang nagligtas kay Archuleta noong ito ay nasa matinding panganib, hangal ni Levi. Sige, gagawin ko na lang. Sino ang nagligtas kay Archuleta 3 taon na ang nakararaan noong nasa matinding panganib ito? Tanong ni Aristotle pagkatapos niyang humarap sa publiko. Ginawa namin ito sa aming sarili. Lahat salamat sa mula sa Doomsday Seed Vault. Iniligtas namin ang aming sarili. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang libu-libong mamamayan ng Archuleta ay katulad ni na Aristotle at Neil. Walang gustong umamin na may utang na loob kay Levi. Sila ay nagsisinungaling sa kanilang mga ngipin at pinipilipit ang mga katotohanan. Bawat isa sa kanila ay walang utang na loob na mga ash. Ang Archuleta ay isang bansa ng mga makasariling junior. Tumanggi silang aminin na nailigtas ni Levi ang kanilang bansa sa nakalipas na mga taon. Napaka-ungrateful na bansa. Nang malakas si Levi, itinuring nila siya bilang tagapagligtas at tinuring siyang isang babae. Nais pa nilang maghagis ng parada para sa kanya.
Ngayon na siya ay hindi na isang nag-iisang mandirigma at malubhang na sugatan, ang buong bansa ay diretsyong binaliwala ang pangakong ginawa nila sa nakalipas na mga taon. Itinanggi nila ang pagkakaroon ng utang na iyon at hindi pinansin si Levi dahil masyado silang materyalistiko. Alam nilang hindi sila makikinabang sa pagbabayad ng utang na iyon, yamang si Levi ay napakahina para mag-alok ng kahit ano. Lumakas na ang bansa at hindi na nila kailangan si Levi. Ano ang silbi ng pagbabayad ng ating utang? Hindi na tayo nakikinabang sa pagtulong sa kanya, kaya mabuti pa ay huwag na lang natin siyang pansinin. Bukod dito, ang halaga ng bagong material na iyon ay masyadong mataas. Sayang naman kung ibigay ito kay Levi. Ang mga kaisipang iyon ang dahilan kung bakit nagsama-sama si Archulea at mariing itinanggi na may utang siya kay Levi. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa gawin ito. Babulay-walay na lang natin ito ng buo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2310. Wala nang maraming oras. Si Archulea ay may maraming mahuhusay na mandirigma, at ang ilan ay nasa Divine Leaderboard. Na itinaas ang kanilang kapangyarihan mula sa gitnang uri hanggang sa pinakamataas. Gayunpaman, talagang wala silang paraan upang makita sa progenitor noon. Napaluhod ang buong bansa, at walang nakatalo sa linuno. Ang tinatawag na protectors mula sa Doomsday Seed Vault ay wala. Ang bawat manlalaban na mayroon sila sa Doomsday Seed Vault ay sinanay sa loob ng huling 3 taon. Wala silang pake 3 taon na ang nakakaraan. Wow, okay. Kayong mga sinungaling, walang utang na loob na walang dignidad. Ang ganda ng buhay mo ngayon ha. I bet matutunan mo lahat ng ito kay Zarain. Baka mas maging walang hiya kayo. Sa ganoong paraan, makakatutugma ka sa mga mabahong uod sa ilalim ng iyong mga paa. Ay, teka, sorry. Mas malala ka pa dyan, kaya hindi ko dapat insultuhan ang mga uod na iyon, sabi ni Levi. Bigla niyang naisip ang narinig niyang kwento noong bata pa siya. Isang magsasaka ang nagligtas sa isang ahas, ngunit ang mismong ahas na iyon ang nauwi sa pagpatay sa magsasaka. Ang mga mamamayan ng Archulea ay hindi naiiba sa ahas. Si Aristotle at Neil ay mga F***suckers. How dare you insultuhan at pagsabihan kami, Levi Garrison. Ito si Archulea, at maaari kang mamatay sa isang snap ng aming mga daliri. Nagalit si Aristotle at ang iba pa nang marinig nila ang diss. Gusto nilang umatake. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umamin ka at nang tawad ngayon, at magpapanggap akong walang nangyari, hiling ni Levi. Ha. Nagtawanan ang lahat sa narinig. Tinitigan nila si Levi na parang tulala. Hindi na niya kailangang takutin ang mga ito kung malakas siya. Aaminin sana ni Archulea na may utang na loob sa kanya sa simula pa lang at ibibigay niya ang material ng hindi nag-abala. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Levi ay isang bagay ng nakaraan. Ang lalaki ay may ranggo na mas mababa sa 8,700 sa Provisional Leaderboard. Wala siyang pinagkaiba sa isang walang magawang sanggol sa sandaling iyon. Isa pa, wala na siyang masyadong oras. Ang mga kaisipang iyon ay naging dahilan upang baliwalain ang lahat ng banta ni Levi. Umalis ka na. Umalis ka na dito. Hindi ako makapaniwalang dumating ka para lang lokohin kami. Walang utang si Archulea sa isang punk na katulad mo. Gusto ni Aristotle at ng iba pa na itaboy agad si Levi. Okay, sinubukan ko, pero tumanggi kang gawin ang tama, kaya kahit ano ay mangyayari, nanunuya ni Levi. Hindi siya papayag na ganoon ang ugali ni Archulea. Ang pag-arte ng ganoon sa harap ni Levi ay, sa isang paraan, pagpapakamatay. Ha. Inihayag ni na Donald at Tyrone ang kanilang mga sarili mula sa dilim nang makita nila iyon. Tumawa sila ng malakas. Levi, hindi mo ba sinabi na ikaw ang tagapagligtas ni Archulea? Bakit hindi ka nila tinutulungan? Ha, sinasabi ng buong bansa na hindi sila nagkaroon ng utang na loob sa iyo. Oh, ito ay nakakatawa. Bakit ipinipilit na gumawa ng kasinungalingan? Gaano ka kaiya? Agad-agad na niloko ka ng mga tao at itinataboy ka. Nako, nakakahiya na pareho tayo ng apelyido. Nagtawanan ang lahat ng walang pinipigil. Okay. Then I'll come to get the stuff myself when the night falls, sabi ni Levi bago siya tumalikod para umalis. Maghintay ka, wala ka ng masyadong oras. Sinaman ng tingin ni Asher Dragon at ng iba pa si Aristotle bago sila umalis.
Hahaha, nagtawanan ulit ang lahat. Ikaw, pupunta para kunin ang materyal. Hindi man sa panaginip mo. Kahit sino maliban sa iyo, Levi Garrison, ay maaaring magkaroon nito. Hindi namin aaminin na kami ay may utang na loob sa iyo, at gusto kong makita kung ano, ang magagawa mo tungkol dito. Napangisi si Aristotle at ang iba pa. Sige, mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon, alam kong hinding-hindi makukuha ni Levi ang materyal. Tara na. Umalis na si Donald at ang iba pa. Gayon din ang iba pang makapangyarihang figure. Ang hindi maisip ng sino man ay napunta rin si Forlivia kay Archulea. Matagal na siyang hindi nagpakita, ngunit nagsasanay siya at naghahanap ng mga paraan upang pagalingin si Levi. Nang marinig niya ang tungkol sa kung paano maaaring magkaroon ng paraan si Archulea para iligtas ang kanyang ama, agad siyang tumungo. Handa siyang umatake. Si Levi Garrison ay AJ*Earp. Tama iyan. May lihim siyang motibo para iligtas kami noong nakaraang taon. Lumalabas, naghihintay siya ng tamang oras para humingi ng bayad. Oo, napaka-unreasonable. Hindi ba dapat iligtas ng mga bayani ang mga tao ng libre? Paano siya magpapakita ng personal at hihilingin na gantihan natin siya? Walang katapusang reklamo si Aristotle at iba pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2311. Nasaktan ang lahat. Hindi nila sineseryoso si Levi at tumanggi silang aminin na sila ay walang utang na loob. Paano kung hindi natin siya gantihan? Wala namang mangyayari sa atin. Si Forlivia ay nagtatago sa dilim at nag-aapoy sa galit. Napakawalandiya ng mga J*Earp na ito. Gagawa siya at kukunin ang kanyang mga kamay sa bagong materyal. Sinusubaybayan din ng ilang elder ang sitwasyon mula sa likod ng mga eksena. F*6 sila. Paano magiging walang hiya ang mga mamamayan ng Archulea? Ako mismo ang papatay sa kanilang lahat. Si Elder Celia, na laging masama ang ugali, ay halos mawalan ng kontrol at umatake. Teka lang, wala tayo sa posisyon para umatake. Mabilis na pinigilan ng iba ang pag-atake ng mga elder. Mukhang si Evie ay matatag sa pagkuha ng bagong materyal. Nag-aalala ako sa kanya, bulong ng isang elder. Totoo yan. Ang kanyang pagsasanay ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-pani, walang mga kasanayan, at walang sino man ang makakalaban sa kanya. Gayunpaman, si Archulea ay may napakaraming bihasang manlalaban, at maging tayo ay mahihirapang talunin sila. Kung si Evie ang umatake sa kanyang sarili. Ang mga elder ay nag-aalala lahat. Binabantayan namin si Evie sa dilim at hindi pa nakikibahagi sa kanyang mga laban noon. Gayunpaman, mukhang kailangan nating gawin iyon ngayon, sabi ni Celia. Sa kabila, hindi na umalis si Levi at ang iba pa. Sa halip, nagpunta sila upang manatili sa isang manor. Sinubukan ng lahat na pagkalmayan si Levi nang makita nila kung gaano siya galit. Ayos lang, lilipulin ko ang bawat isa sa kanila ngayong gabi. Walang makakaligtas, may utang sila sa akin. Gayunpaman, tumanggi silang magbayad. Nako, hindi maganda ang magiging wakas para sa kanila. Single ni Levi. Pinag-usapan ni Asher Dragon at ng iba pa ang bagay na iyon pagkatapos nilang umalis sa silid ni Levi. Sobra ang mga mamamayan ng Archulea. Binaluktot nila ang mga katotohanan at lubos na walang kahihiyan. Hindi natin hahayaang makatakas sila. Oo, nakita mo ba kung gaano kagalit ang amo? Hindi ko paninindigan ito. Dapat ibigay ang hustisya. Oo, magsama-sama tayo at nakawin kaagad ang materyal na iyon. Nagkasundo ang lahat. Sabay silang umalis at pumunta sa Doomsday Seed Vault ni Archulea. Ang bansa ay may napakaraming bihasang manlalaban, ngunit ang Asher Dragons ay may maraming bihasang manlalaban sa kanyang panig. Walang mga madaling target. Sa katunayan, marami sa kanila ang nasa Divine Leaderboard. Nang makarating sila sa Doomsday Seed Vault, direkta at agresibo silang umatake. Sa kasamaang palad, ang Doomsday Seed Vault ay handa na para sa kanila. Ang mga elite na mandirigma ay nagpakita mula sa bawat sulok at pinalibutan ang mga lalaki. Si Asher Dragon, Floyd, at ang iba pa ay naging malungkot sa sandaling magsimula ang laban. Si Archulea ay may ganoong karaming bihasang manlalaban. At ang bawat isa sa kanila ay nakakatakot. Malinaw na ang kanilang mga kaaway ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanila sa Divine Leaderboard.
Kung tama ang hula ko, mahigit 10 sa kanila ang nasa top 30 ng listahan. Si Kirin, na nireranggo noong 30 sa listahan, ang pinakamahusay na manlalaban na kasama nila ni Azure Dragon. Kaya naman, walang paraan para makasabay sila. Ang mga lalaki ay dahan-daang nabigla, at marami sa kanila ang nasugatan. Hindi tayo maaaring patuloy na mag-away ng ganito. Umurong. Babalik ang lahat. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon nalaman ng mga lalaki na kanilang ruta ng pagtakas ay naharang. Hindi sila makatakas. Si Kirin at ang iba ay nakulong. Boom! Boom! Nang ang kanilang kalaban ay nakasara sa kanila, ang mga nakakatakot na puwersa ay sumabog mula sa dilim. Itinulak nila ang kalaban at binigyan ng ligtas na daanan si Kirin at iba pa palabas ng lugar. Mabilis na tumakas ang mga lalaki. Nang malapit ng habulin ng mga mandirigma mula kay Archulea ang mga lalaki, muling kumilos ang mga mandirigmang nagtatago sa dilim upang pigilan ang mga mandirigma. Nang makarating si Kirin at ang iba sa isang ligtas na lugar, nakita nilang may isang grupo ng mga tao na naghihintay sa kanila. Ang grupong iyon ng mga tao ay si Forlivia at ilan sa kanyang mga tagapagturo. Grabe ang sitwasyon kanina, at si Forlivia lang ang dapat tumulong sa kanila. Gayunpaman, nag-alala ang mga matatanda, kaya't sumalakay din sila. So Forlivia and her legendary mentors ang nagligtas sa amin. Maraming salamat, mahihirapan sana kami kung hindi dahil sayo. Nagpasalamat ang lahat sa kanilang mga tagapagligtas. Umuwi ka na, higit pa ito sa iyong sweldo, at dapat kang gumawa ng ibang solusyon, payo ng isang elder. Okay, naiintindihan. Umalis ka agad si Azure Dragon at ang isa pa. Pagbalik nila sa mansyon, nakita nilang naghihintay sa kanila si Levi. Nasaan ka? Matigas na tanong ni Levi. Nang makita niya kung paano nasugatan ang lahat, biglang umikot ang kanyang ekspresyon. Ginawa nila ito sa iyo. Nanatiling tahimik ang lahat, walang lakas loob na magsalita. Sige, naintindihan ko na. Aalis ako saglit, walang pakialam na sagot ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2312. Pagpatay ang gagawin niya. Noong una, nagplano si Levi na maghintay ng kaunti pa. Pero sinaktan ng mga aswang iyon ang mga tauhan ko. Kakaiba kung hindi galit si Levi. I will freaking turn Archulea upside down today. Patayin. Pagpatay. Massacre. Mga bastos na ito. How dare they refill my kindness with heartlessness? Nakikita ba nila akong pushover? Iniligtas ko ang iyong mga asno mula sa impyerno, at maaari kitang ibalik sa parehong shout na iniligtas ko sa iyo mula sa. Saan ka pupunta, boss? Sinubukan ni Phoenix, nasugatan, napigilan si Levi, ngunit lumayo pa rin siya ng may mapang asar na ekspresyon. Hindi na siya sumagot, hayaan mo na lang siya. Nandyan sina Evie at ang elders from the Cardinal Hall, so I'm sure magiging okay siya, ani Floyd. Totoo yan. Magiging maayos din si boss. Hayaan mo na lang siya. Akala ng lahat ay may kahulugan ang mga salitang iyon. Naroon si Forlivia at ang mga elder, kaya malamang naligtas si Levi. Lahat sila ay nasugatan at mga medikal na atensyon, kaya wala silang masyadong magagawa, gayunpaman. Ang hindi nila alam ay sinubukang sirain ni Forlivia ang Doomsday Seed Vault kaagad pagkaalis nila. Sa kasamaang palad, ang kanyang kaaway ay may napakaraming piling mandirigma na kasama nila. Hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Medyo nasa likod pa siya. It took her age, pero hindi pa rin siya makalusot, kaya kinailangan niyang sumuko at umatras. Hindi maaaring umatake ang mga matatanda maliban kung nasa panganib si Forlivia dahil hindi angkop sa lipunan para sa kanila na hinihiling na ibigay ng Doomsday Seed Vault ang bagong material. Kinakatawan nila ang The Cardinal Hall, pagkatapos ng lahat, at sila ang magiging katatawanan kung sila ay sasali sa laban. Bumalik tayo sa ngayon, Evie. Gagawa kami ng solusyon para sa iyo. Ang pagkuha nito sa pamamagitan ng puwersa ay hindi magagawa. At worst, gagawa na lang tayo ng offer na hindi nila matatanggihan. Makikipag-ayos kami sa kanila bukas at ibibigay sa kanila ang anumang gusto nila. Inilabas ng mga elder si Forlivia doon kaagad pagkatapos. Kailangan nilang ipangako kay Forlivia na hahayaan nilang ipagpalat siya ng kahit ano para sa bagong material na makapagliligtas kay Levi.
Saka lang umalis si Forlivia. Makikipag-ayos sila sa kanilang kaaway sa susunod na araw. Pagkaalis nila ay may biglang sumulpat na figure. Si Levi yun. Galit ang ekspresyon niya habang papalapit. Mahigit 100 mandirigma ang nakatayo sa harap ng Doomsday Seed Vault. Ang kanilang mga pinuno ay sina Aristotle at Neil. Ang mga mandirigma sa Divine Leaderboard ay naroon din. Napakaraming tao ang nagsisikap na makuha ang kanilang mga kamay sa bagong material. Lalo silang nag-alala nang makita nila kung gaano karaming mga bihasang manlalaban ang kasama nila ni Asher Dragon. Kaya naman, itinalaga ni Archulea ang lahat ng pinakamahuhusay nilang manlalaban at determinado siyang panatilihing ligtas ang Doomsday Seed Vault. Inilipat nila ang kapangyarihan ng buong bansa sa isang lugar na iyon, at talagang nakakatakot. Ang Doomsday Seed Vault ay mayroon ng 12 ng mga piling mandirigma, sa simula, kaya ang dagdag na tulong ay ginawang hindi maarap ang lugar. Ipinakita ni Archulea ang lahat ng mga mandirigma nito ng sabay-sabay, at nakakatakot ito. Isang puwersang ganyan, maaari nitong baligtarin ang buong mundo. Ang isang display ay sapat na, at walang sino man ang maglalakas loob na tumingin muli sa kanila. Walang maglalakas loob na sundan ang Doomsday Seed Vault, alinman. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakalusot si Forlivia. Kahit na ang mga elder ay hindi sigurado na maaari nilang makuha ang bagong material mula sa isang hukbong tulad niyan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi sila umatake kanina. I bet wala nang ibang dadating. Walang lakas ng loob na gawin iyon. Isang grupo ng mga mandirigma sa Divine Leaderboard ang nasugatan at napilitang umalis. Oo, baka talagang tama na sabihin na kahit ang mga nagtatanong manlalaban sa Divine Leaderboard ay magkakaroon ng problema kung darating sila. Totoo yan. Isang tanga lang ang darating sa oras na ganito. Pinag-uusapan pa rin nina Aristotle, Neil, at ng iba pa ang bagay na iyon nang biglang may lumitaw na figure. Si Levi iyon. Hindi nagtagal at nakita na ng lahat kung sino iyon. Hahaha. Nagtawanan ang lahat nang makitang naroon si Levi, at lalo itong ikinatuwa ni Aristotle. Sa sandaling iyon, nakita nila si Levi bilang isang tula. Hindi ako makapaniwala na pumunta siya dito sa ganitong oras. Ano ang punto? Nandito ba siya para patayin natin siya? Ha. Tawa ng tawa si Aristotle kaya sumakit ang tiyan. Anong ginagawa mo dito, Levi Garrison? Tanong ni Neil habang tumatawa. Narito ka ba para ipaghiganti ang iyong mga tauhan? Tanong ng isang random na kasama bago siya tumawa ng malakas. Sampal. Sa sandaling iyon, sinampal ni Levi ang lalaki at ginawa siyang madugong ambon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2313. Tapos mamatay. Nakakaloka. Nakakakilabot. Ang madugong ambon ay kumalat sa harap ng lahat. Si Aristotle, Neil, at ang iba pa ang mas naapektuhan dahil malapit sila sa lalaki. Tumalsik ang dugo niya sa buong mukha nila. Kaya naman, naramdaman nilang lahat ang mainit na dugo na damapo sa kanilang mga mukha. Namayani ang katahimikan. Naging tahimik ang buong lugar. Walang nakaisip na biglang aatake si Levi ng ganoon. Ang lalaking sinampal ni Levi hanggang mamatay ay medyo mahina at halos huling nireranggo sa Provisional Leaderboard. Gayunpaman, medyo nakakatakot na siya ay naging madugong ambon sa loob ng ilang segundo. Patayin siya. Utos kaagad ni Aristotle pagkatapos niyang makatayo. How dare he commit murder in front of us? Dapat siyang mamatay. Oo, patayin mo siya. Sigaw din ni Neil at ng iba. Halos 100 mandirigma ang sabay-sabay na umatake. Boom! Sampal! Bang! Ilang sampal at ilang suntok lang ang kinuha ni Levi para maging madugong ambon din ang mga manlalaban na iyon. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakakaloka. Ang bawat solong tao sa site ay dumbstruck. Hindi makapaniwalang nakatingin sila kay Levi. Hindi katakataka na nakapatay siya ng isang manlalaban, ngunit nagawa niyang pumatay ng halos 100 sa kanila. Siguradong nakakainis iyon. Atake, ngayon na. I don't believe that Levi Garrison can threaten us on his own, ungol ni Aristotle na medyo nagagalit na. Nagpadala siya ng higit pang mga mandirigma sa larangan. Gayunpaman, hindi tumigil si Levi sa pagsulong. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga mandirigma ang humahabol sa kanya.
Nagawa pa rin niyang gawing madugong ambon sa isang sampal lang. Sorpresa! Naging malungkot ang ekspresyon ng lahat. Posibleng hindi sapat ang lakas ng mga katamtamang manlalaban na ipinadala nila kanina para talunin si Levi, ngunit nagbago ang mga bagay mula noon. Karamihan sa mga fighter na pinadala nila pagkatapos noon ay mas malakas daw kay Levi. Binigyan ko ang lahat ng pagkakataon, ngunit tumanggi kang makinig sa aking babala. Ngumisi si Levi. Sunod-sunod niyang pinatay ang mga mandirigma. O hindi, o shitty. Itinago ni Levi ang kanyang tunay na lakas. Mabilis na inisip ni na Aristotle at Neil ang mga bagay-bagay. Dahil sa kapangyarihang ipinakita niya noong panahong iyon, walang paraan na ganoon kababa ang ranggo niya sa Provisional Leaderboard. At least, nasa tuktok siya ng Provisional Leaderboard. Ganoon ba? Pagkatapos ay papatayin ko siya. Isang Doomsday Seed Vaults Protector, na nasa Divine Leaderboard, ay nagsisi ng masama habang dahan-daang lumalapit kay Levi. Kung tungkol sa manlalaban, hindi mahalaga kung gaano kalakas si Levi. Walang paraan na nasa Divine Leaderboard siya. Sampal. Puff. Sa kasamaang palad, ang manlalaban ay agad na sinampal sa isang madugong ambon. Para bang isang sumasabog na pakwan ang manlalaban. Natigilan ang lahat nang makita iyon. Nakapatay siya ng manlalaban sa Divine Leaderboard ng ganoon lang. Gaano kalakas ang lalaking iyon? Blanko ang isip ni Aristotle at Neil. Hindi nila alam kung paano ay proseso ang lahat ng kanilang nakikita. Patayin siya. Sunod-sunod na sinundan ng iba pang mga mandirigma si Levi. Tumanggi silang piyapakan ni Levi ang pride ni Archulea ng ganoon. Maging ang mga manlalaban sa Divine Leaderboard ay todo-todo. Kayo ba ang samugat sa aking mga tauhan? Malupit na tanong ni Levi. Oo, kami na. Mahina ang mga walang kwentang basurang iyon. Gayunpaman, sinubukan nilang makuha ang bagong material. Maswerte silang tumakbo ng mabilis. Kung hindi, patay na silang lahat ngayon. Anong gagawin mo? Maghayganti sa mga idiot na iyon. Ang mga mandirigma sa Divine Leaderboard ay hindi kailanman sineseryoso si Levi. Mabuting malaman, ngayong mamatay ka na. Nagsimula ang patayan ni Levi nang matapos siyang magsalita. Sinimulan ng mga manlalaban sa Divine Leaderboard ang laban ng may pagmamalaki, ngunit agad itong napalitan ng sorpresa. Pagkatapos ay katatakutan, pagkatapos ay kawalan ng pag-asa. Ay isang, dalawa. Ang mga mandirigma sa Divine Leaderboard ay isa-isang bumagsak habang ginawa silang lahat ni Levi na walang iba kundi nabubulok na karne. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na mga kasanayan at kakayahan sa pakikipaglaban, hindi sila hihigit sa mga ordinaryong tao kapag nakaharap kay Levi. Literal na sinampal niya silang lahat hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi may kikaila ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Sa loob ng ilang segundo, mahigit 100 mandirigma ang naging isang tumpok ng nabubulok na karne. Ang mas maraming manlalaban na si Levi ay nahulog, mas natakot si Archulea. Bawat isang mamamayan sa site ay malapit ng mabaliw. Sila ang pinakahuhusay na mandirigma sa bansa, at sila ang ipinagmamalaki at kagalakan ng bansa. Gayunpaman, pinatay niya sila sa isang iglap. Ang pinaka-nakakatakot ay isang beses lang silang sampelan ni Levi para patayin sila, at totoo iyon, gaano man kalakas ang mga mandirigma. Iyan lang ba ang mayroon ka? Dahan-daang sinuri ni Levi ang mga mamamayan ng Archulea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2314. Ang presyo ng pagiging hindi nagpapasalamat. Isang nag-iisang lalaki ang tumutuya sa buong bansa. Walang makakapidyo sa kanilang galit. Nababaliw ang pride ni Archulea, kaya dapat natin siyang ibaba. Hindi namin titiisin ang ganitong uri ng kahihiyan. Patayin siya. Kailangan natin siyang patayin. Ang mga mandirigma ni Archulea ay medyo mapagmataas. Bawat isa sa kanila ay inatake si Levi. 100,000 mandirigma ang nagtapos sa pagzip ng magkasama. Ito ay sobrang nakakagulat. Panunuya ni Levi. Maaaring mas marami silang kasamang lalaki, ngunit wala sa mga manlalaban na iyon ang may halaga. Ang mga ito ay walang iba kundi kumpe ng kanyan. Tumagal ng halos kalahating oras ang labanan. Sa huli, isang tao na lang ang nananatiling nakatayo sa harap ng Doomsday Seed Vault. Napuno ng mga bangkay ang malawak na bukid. Lahat ay umuungol sa sakit at humahagulgol sa lupa. 100,000 mandirigma. Gayunpaman,
Wala namang tumayo sa kanilang mga paa. Pinutol ni Levi ang lahat ng 100,000 sa kanila sa kanyang sarili. Maswerte sila na napigilan si Levi at hindi nilipol silang lahat. Kung hindi niya ginawa, lahat ng mandirigma sa loob ng bansa ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Walang makakaligtas. Ang naiwan na lang ay sina Aristotle, Neil, at iba pa. Walang katapusan nanginginig ang mga ito habang tumutulo ang pawis ng kaba sa kanilang mga noo. Sa totoo lang, maaaring mas tumpak na sabihin na ang likido ay tumutulo mula sa bawat solong butas. Ang kanilang pantalon, sa partikular, ay sobrang basa. Isang masangsang na amoy, ang bunga ng pinaghalong pawis at ihi, ang bumalot sa kanila. Sa sobrang takot nila ay naiihi sila at umiiyak. Hindi nila akalain na magiging ganoon kalakas si Levi. Sino ang nagsabi na ang lakas ni Levi ay isang bagay ng nakaraan? At sinong tanga ang nagreranggo kay Levi sa ilalim ng 8,000 sa Provisional Leaderboard? Ang kanyang husay sa pakikipaglaban, malamang siya ang nasa tuktok ng Divine Leaderboard. At ano ang balita sa peking balita na nagsasabing siya ay nasa kanyang kamatayan dahil siya ay nasugatan ng Maya Industries? Galit na galit si Aristotle at ang iba na maaari silang mamatay sa alta presyon. Labis din nilang pinagsisihan ang kanilang naging desisyon. Nauna rito, itinanggi nila ang katotohanan na si Levi ang nagligtas kay Archulea 3 taon na ang nakalilipas dahil inakala nila na ito ay masyadong mahina. Ipinapalagay nila na hindi sila makikinabang sa pagganti sa kanyang kabaitan. Kaya naman, naisip nila na hindi mahalaga kung mabayaran nila ang kanilang utang. Ngunit siya ay lumalabas na napakalakas na kaya niyang lipulin ang buong bansa. Napatunayan ni Levi na, kahit sa kanyang sarili, kaya niyang durugan ang nagtanong 100,000 mandirigma sa Archulea. Dahan-dahan siyang lumapit kina Aristotle at Neil habang nagtanong, "So, what's the verdict? Itinatanggi mo pa ba na nailigtas ko iyong bansa 3 taon na ang nakakaraan?" Pumalakpak, pumalakpak. Agad namang lumuhad si Aristotle at ang iba at ibinagsak ang kanilang mga ulo sa lupa. "Oo, ikaw ang aming tagapagligtas. Iniligtas mo si Archulea 3 taon na ang nakakaraan. Kami ay mga halimaw, at kami ay nagkamali. Ikaw ay isang mapagbigay na tao, kaya't patawarin mo kami sa aming maliit na pagkakamali. Ikaw ang aming Diyos. Mula ngayon, sasambahin ka namin na parang ikaw ay isang Diyos." Lahat ay humingi ng tawad kay Levi. Humalaklak si Levi at ipinaalala, binigyan na kita ng pagkakataong tabyusan, ngunit kayong mga bastos ay tumanggi na gawin ang tama, kaya patayin na kayo. Walang awa si Levi sa mga J**er tulad ni Aristotle. Isang kidlat ang kumidlat, at tumalsik ang dugo. Si Aristotle at ang iba pa ay agad na nalipol. Ito ang bayad para sa pagiging walang utang na loob. Masamang ungol ni Levi. Ang mga nabubuhay pa ay naging tahimik. Hinding-hindi nila makakalimutan ang araw na iyon. "Alam mo na ang gagawin, hindi ba?" tanong ni Levi. Masiglang tumango ang lahat. Umalis na si Levi pagkatapos nun. Walang ibang makakaalam kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Si Levi ang pinuno ng Sacred Organization, kung tutuusin, kaya isang salita lang ang kinuha niya para mapanatili ang balita. Natahimik si Phoenix at ang iba pa nang makitang ligtas at nakabalik na si Levi. Sa Forlivia and the Elders doon, natural lang naligtas si Levi. Hindi nila pinansin si Levi at nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanilang mga sugat. Humiga kaagad si Levi. Kinabukasan, nagising ang lahat sa sunod-sunod na katok. Nagulat sila at nagtulak sa kanila na magtipon sa harap ng pintuan. "Hello, ako si Elliot, ang kinatawan ng Archulea. Nandito ako para ihatid ang bagong material. Ito ang lahat ng mayroon tayo." Walang imak ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2315. Ginawa mo ba ito? Si Asher Dragon, Floyd, Swordfiend, at ang iba pa ay nabigla nang marinig iyon. Noong nakaraang gabi, kinailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang makuha ang kanilang mga kamay sa material. "Inaway nila kami noon ngunit inihahatid na nila ang material sa amin ngayong umaga. Ano ang nangyayari?" Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang mga mandirigma sa Archulea. Nagtalaga pa ang bansa ng isang katawa-tawang bilang ng mga manlalaban upang protektahan ang Doomsday Seed Vault,
at ipinakita kung gaano sila determinadong itago ang mga materyales sa kanilang sarili. Gagawin nila ang lahat at isakripisyo ang anumang bagay na tiyak na walang makukuha sa kanilang mga kamay sa mga bagong materyales na iyon. Sinong mag-aakalang may maghahatid ng mismong item sa susunod na umaga? Naramdaman ni Asher Dragon at ng iba pa baka ito ay isang con. Gayunpaman, si Elliot ang bagong pinuno ng Archulea, at ang kanyang posisyon sa politika ay isang bagay na hindi maihahambing ni Aristol O'Neil. Walang sino man ang maaaring magpanggap na siya, kaya kailangan niyang maging tunay na pakikitungo. At tiyak na mayroon siyang buksan ang Doomsday Seed Vault. Sinuri din ng Phoenix ang mga materyales at alam na authentic ang item na inihatid. Sila talaga ang naghahatid ng materyal. Pero bakit? Anong nangyari kagabi? Paano nagbago ang mga bagay ng husto? Totoo ba ito? Lahat ay mukhang nabigla. Parang pinagpapantasyahan nila ang lahat, at sobrang surreal lang. Ito ang tunay na pakikitungo. Nandito ako para kumatawan kay Archulea at maghatid ng bagong materyal. Pakitandaan din na naglabas kami ng opisyal na paghingi ng tawad kay G. Levi Garrison. Siya ang nagligtas sa amin 3 taon na ang nakakaraan at nagpal-iyes sa ninuno. Pinarusahan na ng bansa si Aristol at iba pa sa kanilang kasuklam-suklam na paraan ng pagharap sa mga bagay-bagay. Lahat sila ay binigyan ng death penalty. Lalong nagulat ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Elliot. Anong nagyari? Una, personal na inihahatid ni Elliot ang bagong materyal. Pagkatapos, humingi sila ng tawad sa publiko. Ang pag-uugali na ito ay wala sa pamantayan. Ano ba? Ito ay talagang kakaiba. Bakit nila ito ginagawa? Hindi na kailangang gawin ni Archulea. Dahil sa lakas na taglay nila, maaari silang maging walang kahihiyan hanggat gusto nila at patuloy na itanggi ang katotohanan. Walang magawa tungkol dito. Si Phoenix at ang iba ay mahusay na mga halimbawa nito. Pumunta sila upang humingi ng hustisya, ngunit wala silang magawa sa lakas ng kanilang kaaway. Sa huli, maaari lamang silang mag-usok sa loob. Kaya naman ang lahat ng nangyayaring kinaumagahan ay tila wala sa karaniwan. Lahat ay kakaiba. Pakiusap, mangyaring ipaalam kay G. Garrison na natutunan namin ang aming aralin at hindi na kami nagagawa ng parehong pagkakamali. Mula ngayon, ang bansa ay magiging malaya na sa lahat ng walang utang na loob na lalaki at babae. Pangako iyon, takot na pahayag ni Elliot. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso at gawin ang kanyang paghahatid, ang lalaki ay tumakbo na parang hangin. Para siyang nag-aalala na baka magpakita si Levi kapag nagtagal siya. Nalalong nagpagulo kay Asher Dragon at sa iba pa. Seryoso, anong nangyari? Ano ang dahilan ng biglang pagkubkob ni Archulea ng ganito? Tinitigan nila ang bagong materyal na dala nila at nawala sa sarili nilang isipan. Nagising si Levi ng mga sandaling iyon at lumabas ng kanyang kwarto. Siya ay humikab at naginat ng magtanong, natapos na ba nila ang bagong materyal? Ha? Paano mo malalaman iyon? Na-curious ang lahat. Sa totoo lang, baka mas tumpak na sabihin na nagulat sila. Paano niya nalaman? Ako kasi ang nagpahatid sa kanila. Hiniling ko sa kanila na gawin iyon dahil gusto kong maging komportable ang lahat. Oh, at pinatay ko na ang lahat ng lalaking samugat sa lahat ng kagabi, kaya naipaghiganti na kita, walang pakialam na sagot ni Levi. Para bang pinag-uusapan niya ang tungkol sa panahon. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang malaglag ang panga ni Asher Dragon at ng iba pa. Ngunit, lahat ay nakatingin kay Levi na nagtataka at naguguluhan. Ano ang nangyayari? Siya ba talaga ang nasa likod ng lahat? Pero hindi pwede yon. May sa katuparan ang isang bagay na tulad nito, kailangan niya ang lakas upang mapaluhod ang buong bansa. Si Archulea ay may napakaraming piling mandirigma, at mayroon silang mahigit 100,000 mandirigma na nakatalaga doon. Kabilang sa mga manlalaban ay ang mga na-rank sa Divine Leaderboard. Nalaman ni Asher Dragon at ng iba pa kung gaano kalakas ang mga manlalaban na iyon. Sinugitan pa nila tayo. Tanging ang pinakamataas na ranggo na manlalaban sa Divine Leaderboard ang makakagawa ng isang bagay na tulad nito. Ano ba? Posible pa rin na ang taong nasa ranggo na numero 1 lang ang maaaring gumawa ng ganito. Nangangahulugan iyon na ang Dark Emperor ay kailangang magpakita ng personal para magawa ang isang bagay na ganoon. Boss, ikaw ba talaga ang may gawa ng lahat ng ito?
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2316. Ang pipi na listahan. Sinubukan ni Black Tortoise ang tubig at maingat na nagtanong. Na-curious din ang iba tungkol dito. Binigyan sila ni Levi ng isang tala ng talampas na bersyon ng kung paano niya lamutak ang buong bansa. Naniwala sila sa sinabi ni Levi tungkol sa nangyari. Noon lang, biglang may naalala si Asher Dragon at iba pa. Lahat ay napalingon sa isa't isa at biglang may naintindihan. Ito ay si Forlivia at ang kanyang mga tagapagturo. Iniligtas nila kami noong nakaraang gabi, at isa lang ang dahilan kung bakit sila magpapakita doon sa unang lugar. Gusto nilang makuha ang bagong material para sa boss. Ibig sabihin, sinalakay na nila. Ang mga elder mula sa The Cardinal Hall ay wala sa posisyon na nagpapakita sa publiko, kaya palihim nilang pinilit ang bansa at pinilit silang ihatid ang item. Okay, lahat ay may katuturan ngayon. Ito lang ang ginagawa ni Evie at ng kanyang mga mentor. Maaring wala si Evie kung ano ang kinakailangan upang mapaluhod ang buong bansa, ngunit mayroon siyang mga tagapayo. Nasa Divine Leaderboard sila, ngunit walang maglalakas loob na labanan sila, gayunpaman. Tiyak na magagawa nila ang lahat ng iyon kung magsanib puwersa sila. Napangiti ang lahat pagkatapos nilang maisip ang lahat. Nakita ni Levi ang ekspresyon ng kanilang mga mukha at alam kung ano ang kanilang iniisip. Gayunpaman, hindi niya iniisip na hindi makakuha ng anumang kredito. Basta pakiramdam nila safe sila. Dapat mong lunukan ang bagong material ngayon na mayroon kami nito. Oo, bilisan natin bago pa magbago ang isip nila. Kinuha ng lahat ang bagong material para lumunin ni Levi. Ayaw ni Levi na may mag-alala, kaya masunurin niya itong nilunok. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita siyang kumuha ng bagong material. Pagkatapos nito, inimbak nila ang natitirang bahagi ng bagong material. Nag-cheer sila at nagsimulang mag-celebrate. Napakaraming oras ang ginugol namin, ngunit sulit ang lahat. Sa wakas ay gumaling na kami, boss. Ito ay perpekto. Nagamot na namin ang ugat ng sakit ni boss. Salamat sa langit. Sabi ko na nga ba? Sabi ko naman sa'yo magiging okay lang si boss. Naghiyawan ang lahat, ngunit nanatiling kalmado si Asher Dragon. Para makasigurado, pakisuri muli si Boss Phoenix, pakiusap ni Asher Dragon. Sinimulan agad ni Phoenix ang pagsusuri. Makalipas ang isang oras. Nagulat si Phoenix, mukhang gumagana ang material. Tip-top ang kalusugan ni Boss, at walang bakas na may sakit siya. Mukhang ganap na na-neutralize ang mga epekto ng armas ng Maya Industries. Naka-recover na si Boss. Ang mga salita ni Phoenix ay nagpasigla sa lahat. Malaya at masaya silang nagdiwang. Ipinapalagay ng lahat na ang bagong material ay nakapagpagaling kay Levi ng kemikal na sangkap na dulot ng Maya Industries. Hindi nila alam na si Levi ay hindi nagkasakit noong una. Sa totoo lang, masyadong nag-aalala si Phoenix at iniisip niya na may masama sa kalusugan ni Levi, kahit na maayos lang siya. Ipinapalagay lang niya na ang lason ay walang ginagawa at hindi kumikilos. Ang kanyang kalagayan ay nanatiling pareho pagkatapos niyang kunin ang bagong material, ngunit ang pagkabalisa ni Phoenix ay nabawasan. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan niya si Levi ng malinis na bill ng kalusugan pagkatapos niyang suriin muli. Galit na ngumiti si Levi. Ang kanyang kalusugan ay walang kinalaman sa bagong material, ngunit naisip ni Asher Dragon at iba pa ang bagong material ay nagpapagaling sa kanya. Pero wala namang pakialam si Levi sa iniisip nila. Gusto lang niyang maging masaya sila. Sige, balik na tayo. Dapat nating panatilihing ligtas ang natitirang bagong material. Bumalik agad ang lahat. Boss, kailangan mong magsanay ng husto pagbalik mo. Patuloy pa rin ang kompetisyon sa pagitan mo ng iyong asawa. 2 buwan na lang ang natitira, di ba? Dapat mas mataas ang ranggo mo kaysa sa kanya. Tama siya. Kapag gumaling na siya, malamang natataas ng husto ang kanyang lakas, at isa na siya sa mga itinalagang individual sa Divine Leaderboard. Hindi ka matatalo. Magmadali tayong umuwi at humanap ng paraan para pagsamahin ang lahat ng ating mga diskarte. Gawin ito sa iyong sarili at wow ang lahat. Nakangiting sabi ni Asher Dragon. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Tama iyan. May tiwala kami sa iyo, boss, at pinipigilan namin ang aming paghinga upang makita kung gaano kaliwanag ang iyong kinabukasan. Inaasahan ng lahat ang pagsilang ng isa pang mahusay na manlalaban.
Puff, hayaan mo lang silang mag-rank kung ano ang gusto nila. Si Levi ay hindi kailanman nagbigay ng she*T tungkol sa isang hanggal na listahan, gayunpaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2317. Ang nakamit ng Cardinal Hall. Hindi nagtagal bago nagpa-press conference si Elliot para humingi ng tawad kay Levi sa publiko. Inamin din ng una na may utang na loob kay Levi dahil nailigtas ng huli ang bansa 3 taon na ang nakararaan. Bukod pa rito, sinabi ni Elliot na ibinigay ng bansa kay Levi ang bawat huling piraso ng materyal nito upang pasalamatan si Levi para sa kanyang kabaitan. Nagulat ang lahat sa narinig. Lalo silang na-curious kung bakit nagbago ng husto si Archuleta sa isang araw. Noong nakaraang araw, ang mga mamamayan ay mayabang at walang pakialam kahit kaninong. Gayunpaman, humihingi sila ng paumanhin kinabukasan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Anong nangyari kagabi? Sigurado ang lahat na may nangyari, ngunit hindi nila alam ang mga detalye. Tila may isang taong nagselyado ng lahat ng mga record, at walang paraan upang simulan ang isang pagsisiyasat. Nasa dark web ang atensyon ng lahat noong panahong iyon. Sa kasamang palad, ang dark web ay hindi nagbahagi ng anumang balita, alinman. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng press release ay ang pagpapatunay nito na nakuha ni Levi ang kanyang mga kamay sa bagong materyal. Ibig sabihin magiging okay siya. Natarante sina Donald at Tyrone. Inakala nila na hinding-hindi tutulungan ni Archuleta si Levi at inakala nilang tiyak na mamamatay si Levi. Sa kanilang pagtataka, humingi ng paumanhin si Archuleta kinabukasan at personal na inihatid ang bagong materyal. Agad na gumaling si Levi, at lahat ng aming pagsisikap ay nasayang. Mukhang kailangan nating tumingin sa ibang paraan para makita si Levi. Sinusubukan na ni Donald at ng iba pa na makabuo ng isang bagong paraan upang masundan si Levi. Ang iba ay nakaramdam din ng pagkadismaya. Akala nila ay tiyak na mahuhulog si Levi, ngunit sa kanilang pagtataka, nakuha niya ang kanyang mga kamay sa bagong materyal at nakaligtas. Sinubukan ng kanilang mga kaaway na sumalakay matapos marinig kung paano nakuha ni Levi ang kanyang mga kamay sa bagong materyal. Sa kanilang pagkadismaya, mabilis na nagtrabaho si Asher Dragon at iba pa at nakabalik na sila sa Erudia bago pa man magawa ng sinuman. Ano ang gagawin natin sa natitirang bahagi ng bagong materyal na ito? Lahat ay nahihirapan sa isyong iyon pagka-uwi nila. Nako, si Archuleta ang nagbigay ng materyal kay boss, kaya dapat siyang magdesisyon kung ano ang gagawin dito. Hindi natin ito kayang itago para sa ating sarili, sabi ni Asher Dragon. Ngumisi si Levi at sumagot, walang silbi sa akin ang mga bagay na ito, kaya dapat kunin nyo na lang. Gawin mo ang anumang gusto mo dito. Maaari mo ring itapon ito kung gusto mo. Sige, boss, kukunin namin ang bagong materyal at magsasaliksik. Ang mga bagay na ito ay masyadong mahalaga, at ito ay mahalaga para sa maraming pananaliksik. Ito ay marahil para sa pinakamahusay. Marami ang nakatutok sa bagong materyal, at malamang na mahirap para sa iyo na panatilihin itong ligtas. Mapanganib kung ang isang grupo ng mga mandirigma ay dumating upang subukan at makuha ito. Totoo yan. Ang pagprotekta nito ay magiging mas mahirap kaysa sa pagkuha nito. Mas maganda kung itago natin ito sa Garrison Industry. Hoy, magandang ideya iyon. Nag-aalala ako kung si boss ang nag-iingat sa kanya. Ang pag-lock nito ay ang pinakaligtas at pinakamagandang opsyon. Nag-aalala ang lahat tungkol sa kaligtasan ni Levi, kaya naisip nila na ang pinakamagandang opsyon ay nananatili ito sa loob ng Garrison Industries. Nang dalhin ni Asher Dragon at ng iba pa ang bagong materyal sa Garrison Industry, nakita nilang naghihintay si Edmund sa kanila. Bumalik ka na may dalang bagong materyal, nakangiting komento ng Cardinal Hall General. Natuwa siya nang mabalitaan niyang bumalik sila sa bagong materyal. Ang kaligtasan ni Levi, gayunpaman. Mer, who cares about that guy? Ano siya kumpara sa halaga ng bagong materyal? Magiging biro kung sabihin na nagbigay talaga siya ng she*T tungkol sa buhay ni Levi. Hindi, dumating lang siya ng personal para sa bagong materyal na iyon. Oo, nakuha namin. Pagmamay-ari ito ni boss, pero hinayaan niya kami. Ipinakita ni Phoenix sa lalaki ang bagong materyal. Anong kinalaman niya dito?
Humingi lamang ng paumanhin si Archuleta at iniabot ang gamit matapos silang i-pressure ng The Cardinal Hall's elders. Sa pagtatapos ng araw, sina Eragon at The Cardinal Hall ang nakagawa ng lahat ng ito. Hence, Levi has nothing to do with it, ani Edmund. Natahimik ang lahat ng marinig iyon. Well, I guess tama siya tungkol doon. Maaaring hindi alam ng iba kung bakit nagkaroon ng pagbabago ng puso si Archuleta, ngunit si Asher Dragon at ang iba pa. Si Evie at ang kanyang mga tagapayo ang siyang nakakuha kay Archuleta na ibigay ang bagong material. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2318. Maghihintay ako sa tuktok ng bundok. Sa isang paraan, dapat pasalamatan ni Levi ang The Cardinal Hall para sa lahat. Ginawa lang namin ito para sa mga anak niya, pero hindi makapaniwala na ang mga elder namin ang nagpagaling sa kanya, nakangiting dagdag ni Edmund. Totoo yan. We thank you in behalf of our boss, sabi ng iba. Dahil ang Cardinal Hall ang may pananagutan sa pagkuha nito, dapat kong panghawakan ito. Inagaw ni Edmund ang bagong material mula sa Phoenix. Ngunit, inakala ng lahat na parang may mali, ngunit hindi nila ito mailagay ng husto. Sa huli, umalis si Edmund dala ang bagong material. Kinuha niya ito upang magsaliksik, ngunit nagtatrabaho pa rin siya para kay Erodia, kaya't ang iba ay pinabayaan ito. Sa sinabing iyon, napansin ni Asher Dragon at ng iba pa na tila iniiwasan sila ng mga taong nagtatrabaho para sa Garrison Industry. Para bang ibinubukod nila tayo at sinusubukang alisin ang ating kapangyarihan hanggang, unti-unti, ang ating mga posisyon ay naging walang kundi mga kabibi. Bukod doon, naging mapayapa ang buhay. Ipinagpatuloy ni Levi ang pagsasanay habang nag-iimbestiga at sinubukan niyang hanapin ang Lab of Gods. Makalipas ang 15 araw, gumaling si Zoe at lumitaw. Nakuha niya ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa Divine Leaderboard. Si Zoe ang naging dahilan kung bakit kailangang regular na i-update ang Divine Leaderboard. Ginawa niya ito upang magkaroon ng pagbabago sa listahan araw-araw. Makalipas ang isang buwan, nireranggo siya bilang isa sa 100 manlalaban sa Divine Leaderboard. Nag-iba din ang posisyon ni Levi. Pagkatapos daw niyang gumaling sa kemikal ng Maya Industries, tumaas din ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Siya ay tumaas mula sa ibaba ng 8,000 sa Provisional Leaderboard hanggang mas mababa sa 6,000 sa parehong listahan. Hindi masama, boss. Nag-improve ka ng marami at nalampasan mo ang mahigit 2,000 mandirigma. Kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong paraan, makakarating ka sa Divine Leaderboard sa lalong madaling panahon. Natuwa ang lahat. Ang katotohanang nalampasan ni Levi ang maraming manlalaban ay nangangailangan na siya ay talagang nagtatrabaho ng matagal at masipag. Hindi niya kami binaygo. Naturally, ang antas ng pagpapabuti na iyon ay walang halaga na kumpara sa pag-unlad ni Zoe. Baka tama pa na sabihin na she *T ang improvement ni Levi. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa bilis ay masyadong malaki. Parang pagkukumpara sa bilis ng bata sa tricycle sa bilis ng piloto sa jet. Sa wala pang 2 buwan, napunta si Zoe mula sa isang taong wala lang sa Provisional Leaderboard tungo sa isa sa mga nag-100 manlalaban sa Divine Leaderboard. Ang antas ng pagpapabuti na iyon ay sobrang-sobra, at marahil ay medyo nakakatakot. Siyempre, natuwa si Zoe nang makitang bumuti na rin si Levi. Ituloy mo at dahan-dahan. Naniniwala ako sa iyo, at sigurado akong makakarating ka sa Divine Leaderboard, sa kalaunan. Maghihintay ako na hamanin mo ako sa tuktok ng bundok. Tandaan ang deal natin. We still have 1 month to go, nakangiting sabi ni Zoe. Ang totoo ay talagang nadismaya si Zoe. Inaasahan niya na mabilis na bumuti si Levi at mapipilitin siya. Sa ganoong paraan, maaari nilang hikayat ang isa't isa na umunlad. Sa kasamaang palad, walang nangyari. Masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba. Noong una, inakala ni Zoe na si Levi ay maaaring makapasok man sa pinakamataas na 1,000 sa Provisional Leaderboard, ngunit hindi niya ito nagawang bigyan ng anumang pressure sa kanya. Para siyang isang piraso ng walang kwentang basura. Sa sandaling iyon, hindi na siya ma-inspire ni Levi na magsikap pa. Kaya naman, ang tanging pinagmumulan ng inspirasyon ni Zoe ay ang Forlivia. Ang mag-inang duo ay nag-away minsan, at si Zoe ay medyo mahina pa kaysa kay Forlivia.
Nais ni Zoe na maging nasa tuktok kasama si Forlivie, gayunpaman. Kailangan nilang hintayin si Levi na dahan-daang makarating sa tuktok, bagaman. I would settle for someone mediocre, pero sa totoo lang hindi ko na siya kailangan. Si Asher Dragon at ang iba ay pumunta kay Levi nang may mabigat na puso. Boss, baka pinupuri ka namin, pero hindi mo pa nakikita ang katotohanan. Alam namin na ninakaw ng mga Lopez at Black na pamilya ang lahat ng technique book na ibinigay namin sa iyo. Alam din namin na ginagamit mo ang mas lumang mga diskarte sa pagsasanay. Sa kasamaang palad, well, nakikita mo rin, tama. Ang mga lumang pamamaraan ay hindi gumagana ng maayos. Nasa provisional leaderboard ka pa rin, samantalang si Zoe, na gumagamit ng mga bagong pamamaraan, ay tumaas sa isang nangungunang paraan. Hindi man lang siya palaban noon. Malinaw na ang bagong pamamaraan ay gumagana ng mas mahusay. Nangangahulugan din ito na ang mga tradisyonal na pamamaraan ay pinalitan. Hindi ito posibleng makipagkompetensya laban sa mga bagong pamamaraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2319. Ginawa ito ng Lopez at Black families. Oo, naman. Kinakatawan mo ang lumang panahon, habang kinakatawan ni Zoe ang bagong panahon. Sapat na ang 2 buwan para magpasya kung sino ang mananalo sa inyong dalawa. Ang paghahambing sa iyo at sa kanya ay tulad ng paghahambing ng isang kuting sa isang tigre. Boss, mangyaring gumising at harapin ang katotohanan. Kailangan mong iwanan ang lahat ng hindi angkop. Naniniwala ako na magiging mas may kakayahan ka kaysa kay Zoe at sa iba pa kung tutuon ka sa pagsasanay ng mga bagong diskarte. Kung tutuusin, ikaw ay may talento at may sapat na karanasan para gawin iyon. Boss, makinig ka lang sa amin. Kailangan mong dagdagan ang iyong kakayahan sa lalong madaling panahon, para hindi na kami mag-alala sa iyo. Nakiisa ang lahat para hikayatin si Levi. Ngumuso lang siya. Ano ang alam mo? Ang Provisional Leaderboard at Divine Leaderboard ay nireranggo ng 100 organisasyon at puwersa sa mundo. Hindi nila alam na kalahati ng mga organisasyon ay nasa ilalim ng kontrol ng Sacred Organization. Kaya, makokontrol ni Levi ang ranggo ng Divine Leaderboard kung gusto niya. Ang kanyang ranggo sa Provisional Leaderboard ay hindi kahit natumpak, dahil sinabi niya sa mga organisasyon na inilagay ang kanyang pangalan sa anumang ranggo. Hindi ito makakaapekto sa anumang bagay, gayunpaman. Gayunpaman, ang mga ranggo ng iba pang mga manlalaban ay tumpak, suportado ng data at pagsusuri. Ang ranking lang ni Levi ang napunan ng random. Boss, alam naming nag-aatubili ka. Bigyan kita ng halimbawa. Itinuro ni Kirin ang isang lugar sa unahan at sinabing, tingnan mo ang mga Lopez at Black na kinuha ang lahat ng mga libro ng pamilya pamamaraan. Pagkatapos ng pagsasanay ng mga mula sa bagong panahon, sila ay nagbago. Dagdag pa niya, halimbawa, ang mahuhusay na sina Sean, Logan, Jenny, Melanie ang nag-100 sa Provisional Leaderboard. Si Sean ay nasa ika-8 ranggo, at siya ay papasok sa Divine Leaderboard anumang oras. Si Henry, Fabian, at ang iba pa ay nireranggo na ngayon sa 1,000 sa Provisional Leaderboard. Napakasama nila kaya hindi sila makapag-rank sa Provisional Leaderboard, ngunit ngayon ay mga elite fighters na sila. Matapos matanggap ng mga pamilyang Lopez at Black ang mga nangungunang libro ng diskarte sa panahon, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Mayroong 2 pang tao na magpapasaya sa iyo. Boss, pareho silang biyenan mo. Pinili ni Zoe ang mga angkop na pamamaraan para sa kanila. Ngayon, ang isa sa kanila ay nireranggo bilang 987, at ang isa ay nireranggo bilang 976 sa Divine Leaderboard. Dati, sila ay mga ordinaryong tao, ngunit pagkatapos ng pagsasanay ng mga pamamaraan mula sa bagong panahon, nakaranas sila ng napakalaking paglaki. Kahit na walang ideya si Levi na ang kanyang mga biyenan ay nireranggo na ngayon sa Divine Leaderboard, hindi siya nagulat na malaman ang tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, ito ay ganap na normal para sa crash course na ito upang lumikha ng mga manlalaban sa loob lamang ng 2 buwan. Hindi ito bago. Anyway, ang mga ito ay basura kay Levi, dahil hindi siya ang karaniwang Joe. Boss, pag-isipan mo, kung hindi mo kayang talunin ang mga basurang ito, baka pagtawanan ka ng iba. Upang maiwasan iyon,
dapat mong simulan ang pagsasanay ng mga diskarte ngayon. Sari-saring boses ang umaakit kay Levi. Ngumisi si Levi. Isang grupo ng mga walang pakundangan na tanga. Well, kailangan mong palawakin ang iyong abot tanaw. Kailangan nating palawakin ang ating abot tanaw. Natigilan sila sa gulat sa sinabi niya. Sinabi lang ba niya na kailangan niyang palawakin ang mga nagtatanong na manlalaban sa Divine Leaderboard ang kanilang abot tanaw? Paano ang mga ordinaryong tao, kung gayon? Boss, magaling kang tao, pero masyado kang matigas ang ulo, reklamo nila. Matatalo ka sa 3 buwang hamon kasama si Zoe. Tumawa si Levi. May 1 buwan pa ako, di ba? Walang nagmamadali. Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Handa si Levi na matalo sa taya. Ang pagbanggit sa 3 buwang panahon ay walang silbi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2320. Katigasan ng ulo. Si Shoni yun at ang mga tauhan niya. Sila ay nireranggo sa Provisional Leaderboard at ilang lugar ang layo mula sa Divine Leaderboard. Hindi sila sapat na talento para makapasok sa Divine Leaderboard kahit na sila ang may crash course. Ang isa ay madaling ma-rank sa Divine Leaderboard gamit ang mga diskarte. Pero ngayon, dumating sila para magsaya sa harap ni Levi. Levi, narinig kong tumanggi kang mag-practice ng technique book. Nandito kami para pasalamatan ka. Kung hindi ka sumuko, hindi tayo lalago ng ganito. Malapit na tayong pumasok sa Divine Leaderboard. Tingnan mo, ikaw ay nireranggo sa 1,000 sa Provisional Leaderboard. Wala kang kalaban-laban sa amin, pati Zoe. Ipaglalaban mo pa rin ba siya? Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nanunuya. Walang sinabi si Asher Dragon at ang iba pa, dahil tama sila. Si Zoe ay kasing lakas ng pinakamalakas na manlalaban sa kanila, pati na si Levi. Sa katunayan, ligtas na sabihin na magkaiba sila ngayon. Ang 3 buwang hamon ay walang iba kundi isang biro. Sa sandaling iyon, lumitaw si Aaron at ang kanyang asawa. Parehong isang malaking sorpresa ang kanilang mga nagawa, dahil dati silang mga ordinaryong tao ngunit nauwi bilang mga manlalaban na nireranggo sa Divine Leaderboard. Sila na ngayon ang pinakarespetadong mandirigma sa mga pamilyang Lopez at Black. Pagdating nila, naghiwalay si Sean at ang iba para gumawa ng paraan para sa kanila. Huminto silang dalawa sa harap ni Levi. Matapos siyang bigyan ng once-over, sabay-sabay silang bumantong hininga. Levi, ang hina mo talaga ngayon. Hindi ka namin ihahambing kay Evie o Zoe. Tingnan mo lang kami. Hindi mo ba alam ang malaking pagkakaiba sa pagitan namin at sa iyo? Deklara ni Aaron. Dati ikaw ang pinakamalakas na manlalaban sa paligid. Bakit nananatili ka sa nakaraan, nananatiling walang tigil? Maraming paraan upang madagdagan ang iyong kapangyarihan, ngunit tumanggi kang isagawa ang mga ito at sa halip ay manatili sa mga bagay mula sa nakaraan. Tumanggo ang kanyang biyenan, tama. Mayroong hindi mabilang na mga diskarte para sa iyo upang mahalin ang iyong sarili. Tingnan, nireranggo na kami ngayon sa Divine Leaderboard pagkatapos magsanay ng mga diskarte. Ikaw ay may sapat na talento upang gawin ito. Bukod pa rito, sinabi sa amin ni Zoe kung paano mo maaaring pagsamahin ang libu-libong mga diskarte sa isa, na ginagawa itong isa sa uri. Bakit hindi mo subukan? Siya ay sapat na pasensya upang subukang kumbansihin siya na baguhin ang kanyang isip. Ngumuso si Aaron. Levi, masyado kang proud na i-practice ang mga techniques na ino-offer ng mga alagad at subordinate mo, di ba? Gumising ka, dahil ito ang panahon kung saan nabubuhay ang pinakamatibay. Walang halaga ang iyong dignidad. Ang lakas ay higit sa lahat. Ito ang tanging paraan para mabuhay ka. Pumunta at magsanay ngayon. Dalhin ang lahat ng mga libro ng diskarte sa iyo. Imposibleng lampasan mo ang lakas ni Zoe, pero at least mababawasan mo ang pagitan ninyong dalawa. Kapwa ng atuwiran si Aaron at ang kanilang asawa kay Levi. Bukod sa pagiging matatanda niya, sila ay sapat na malakas para gawin iyon. Napangiti ang gilid ng labi ni Levi. Itay, Nay, huwag kang mag-alala. May sarili akong paraan. Kailangang ipakita sa akin ni Zoe ang paggalang. Imposibleng hihijitin niya ako. Ang tigas ng ulo mo. Para kang nakikipag-usap sa pader. Oo, ang lahat ay paulit-ulit na nagsasabi na ang mga matatandang tulad namin ay matigas ang ulo at makipot na tali. Ngunit ikaw ang pinakamatigas ang ulo at makipot na tao na nakita ko.
Dahil pinilit mong sanayin ang iyong mga lumang diskarte, sige. Ang pagkakaiba sa pagitan mo at Zoe ay lalago habang lumilipas ang oras. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya kapag tapos na ang 3 buwan. Umalis silang dalawa na tulala. Imbes na sigawan si Levi, si Zoe pa ang nagpalakas ng loob niya. Alam niyang hindi pa ito ang oras para hikayatin itong magbago ng isip. Nako, tumanggi siyang makinig sa mga salita nito. Ang tanging paraan ay ang iparamdam sa kanya ang agwat sa pagitan nila pagkatapos ng 3 buwan para makahabol siya. Levi, hihintayin kong dumating ang katapusan ng 3 buwan. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.